Mr. Silent Channel. Kabanata 1461 hanggang 1470. Ang mga kalahok ay nasiyahan pa rin sa kasanayang ito ng pagprotekta sa privacy ng mga Soul Masters. Bago magsimula ang elimination rounds, walang gustong ilantad ng maaga ang kanilang cultivation base. Si Tang Wulan ay nasa unahan ng linya, na sumusunod sa mga taong nasa harapan niya ng hakbang-hakbang. Sa isip niya, umalangaw din ito sa kaakit-akit na hitsura ni Guyana sa hangin. Dapat alam niya rin na nandito ako, parang nararamdaman ko ang presensya niya. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan. Napakasimple lang ng gagawin nila this time, hindi ba kayo nakikipag-contest at nagre-recruit ng mga kamag-anak? Kaya, hanggat ginagamit kita para magpakasal at gumawa ng maraming gawaing publisidad, ang Princess Silver Dragon ay makatuwirang aalisin, kung gayon, hindi ba masisira ang martial arts contest ng Chuanling Pagoda at ang paghingi ng kasal? Bukod dito, sa oras na iyon, idedeklara ni Tang Wulan ang kanyang pagkakakilanlan at ipahayag sa mundo na ang Princess Silver Dragon ay kinuha ng Tang Sect Master. Ito ay tiyak na magiging isang malaking dagok sa Lingling Pagoda, at maaari ring yakapin ni Tang Wulan ang kagandahan. Hindi niya lubos na naiintindihan kung bakit palaging tumatanggi si Guyana na makasama siya. Kung ito ay dahil sa banta ng mismong Spirit Spreading Pagoda, sa pagkakataong ito gusto niyang ipakita sa kanya na mayroon na siyang lakas para protektahan siya. Hindi lang siya ang master ng Tang Sect, kundi ang master din ng Sigad Pavilion ng Shrek Academy, isa na rin siyang master craftsman. Mula sa pagkabata, wala pang 20 taon ay dumating siya sa puntong ito. Sa hinaharap, siya ay nakatakdang tumuntong sa tugatog ng kanyang buhay. Matapos talakayin ang kanyang mga ideya sa akademya at sa mga nakatatanda ng Tang Sect, nakakuha siya ng lubos na pag-aproba. Ang Shrek Academy ay itinayong muli, at ang Tang Sect ay binansagan bilang isang treason organization, at kailangan din itong gumawa ng sarili nitong boses. Ang gawaing propaganda sa harap ng Martial Arts Recruitment Conference na ito ay napakahusay na nagawa, kaya ang sumusunod na gawain ay gagawin ng ating Tang Sect. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa martial arts contest na ito, at lahat ng Soul Guide TV stations ay live na nagbo-broadcast. Ang ganitong uri ng propaganda ay kasalukuyang naglalayong sa Spirit Spreading Pagoda, ngunit mahirap sabihin kung kaninong benepisyo ang susunod. Habang iniisip ito, ang frontline ay malapit na sa Tang Wulan. Ang binata na nakatayo sa harap ni Tang Wulan ay lumingon at tinanong si Tang Wulan, "Kapatid, anong antas ng kapangyarihan ng espiritu ang mayroon ka? Paano mo masusubok ang iyong espiritu? Kapangyarihan. Hindi ba nasubak na ito kapag nag-sign up ka? Okay lang na nasa level 60 o mas mataas, at mahirap para sa kanila na mag-adjust." Umiling si Tang Wulan, at sinabing, "Hindi ko alam. Tingnan natin. Siguro dahil sa sobrang dami ng mga aplikante, normal lang ang mga pagsasaayos." Katamtaman ang tangkad ng binata sa kanyang harapan, guwapo, pero malabo ang aura. Malinaw, gumamit siya ng ilang paraan upang pagtakpan ang kanyang paglilinang. Malabo lamang na maramdaman ni Tang Wulan na siya ay nasa ika-6 na antas ng ring, hindi masyado mataas. Tumawa ang binata, "Kuya, kilalanin mo. Lan Fuzzy ang pangalan ko. Ano ang pangalan mo?" Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, "Yulungyo ang pangalan ko, hello." Ang binata ay nagtanong, "Kapatid, hindi mo sinabi sa akin kung anong antas ka ng paglilinang." Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, "Personal privacy." Nakita ni Lan Fuzzy na siya ay may pakiramdam ng pagtanggi mula sa libu-libong milya ang layo, nagkibit balikat, at tumalikod. Sa oras na ito, siya na ang sumubok. Habang naglalakad siya papunta sa platform, bumagsak ang liwanag ng malaking soul power tester at bumalot sa kanya. Pagkaraan ng ilang segundo, bumukas ang liwanag, lumingon si Lan Fuzzy, ngumiti kay Tang Wulan, at bumaba mula sa kabilang panig, sa ilalim ng gabay ng staff, patungo sa susunod na lugar ng pagsubok. Ang staff sa harap ng Soul Power Tester ay gumawa rin ng pakiusap kay Tang Wulan, at si Tang Wulan ay natural na umakyat. Bumaba ang malambot na liwanag at tinakpan siya. Walang ekspresyon ang mukha ni Tang Wulan, ngunit naramdaman niya ang bahagyang pagbabago ng enerhiya ng Soul Power Tester. Nararamdaman niya na ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay bahagyang nagpapasigla sa kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon, at ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ay pinasigla, at magkakaroon ng isang tiyak na antas ng pagtugon sa stress. Walang alinlangan, tinutukoy ng Soul Power Tester na ito ang cultivation level ng Soul Master mismo sa pamamagitan ng pangangalap ng mga epekto ng mga stress response na ito. Hindi itinago ni Tang Wulan ang kanyang Soul Power level, at natural na hinayaan nitong makumplito ang pagsubok. Pagkaraan ng ilang segundo, bahagyang nanginig ang electronic chip sa kanyang pulso. Tumingin sa ibaba si Tang Wulan at ipinakita ang ika-10 numero sa maliit na screen sa labas ng chip. 10 pagsusulit, ang kabuoang 60 ay itinuturing na isang pass, pagkatapos ay 10 ang buong marka ng isang pagsubok. Ang score na ito ay medyo katulad ng entrance exam ng Shrek Academy. Paglabas ng Soul Power Tester, nalaman ni Tang Wulan na naghihintay si Lan Fuzzy sa hindi kalayuan. Nang makita siyang pababa, mabilis na kumaway si Tang Wulan sa kanya. Nang lumakad si Tang Wulan, nagtanong si Lan Fuzzy sa mahinang boses, "Kuya, ano ang punto mo? Palagi kong masasabi ito sa iyo."
Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, mabuti. Natigilan si Lan Fuzzy, 10. Kapareho ko pala yun. Okay lang yun, kuya. Parang kalaban tayo. Gaya ng sinabi niya, itinaas niya ang electronic chip sa kanyang kamay at pinagpag ito sa harap ng mga mata ni Tang Wulan. Iling. Oo naman, ang tala sa itaas ay napakarami din. Gumalaw ang puso ni Tang Wulan, at hindi niya maiwasang bigyang pansin ang hindi kapani-paniwalang masigasig na lalaking ito. Kung 10 puntos lang ang makukuha ng title Daoluo, ang lalaking ito na tila mas matanda sa kanya ng ilang taon, masasabi bang isa rin itong title Daoluo na hindi makakamit? Pero parang hindi ganoon kalakas ang hininga niya. Halatang medyo proud si Lan Fuzzy, hoy, kuya. Ayaw mong sabihin, at hindi ko masabi sa iyo ang sikreto ko. Tara, second level tayo. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at sinenyasan siya na pakiusapan. Ang pangalawang antas ay isa ring malakihang soul guidance device, ngunit ito ay sarado, at ang loob ay hindi nakikita mula sa labas, ngunit ang kabuuang volume ay mas malaki kaysa sa nakaraang soul power test soul guidance device, at isa rin ito sa lahat ng soul guidance devices na naroroon. Ang pinakamalaki. Sabik na sabi ni Lan Fuzzy, hindi ko alam kung ano ang pagsubok na ito. Binigyang pansin ito ni Tang Wulan at nalaman na sa round ng pagsubok na ito, 2 tao ang pumapasok sa bawat pagkakataon. Sa pamamagitan ng mental power, dapat ay mula sa kabilang panig upang lumabas para sa ikatlong round ng pagsubok. Bagamat maraming tao ang kalahok sa kompetisyon, sa ilalim ng makatwirang kaayusan, hindi mabagal ang bilis ng kompetisyon. Maya-maya, dumating na sila ni Lan Fuzzy. Nung dalawa na sila, sabay silang pumasok. Naglalakad papunta sa malaking soul guide, tumunog kaagad ang isang electronic sound prompt. Speed test, mamaya, dadaan ka sa isang channel. Pakisubukang iwasan ang pag-atake ng liwanag at anino mula sa paligid. Kung mas naaantig ka ng liwanag at anino, mas mababa ang marka, at kabaliktaran. Walang mga panuntunan para sa pag-atake ng liwanag at anino. Oo naman, may channel sa gitna ng malaking soul guide. Mukhang mga 30 metro ang haba. Ang kalahok sa harap ay magsisimula na ng pagsusulit. Tang Wulan at Lan Fuzzy ay hindi maiwasang tumingin sa ibabaw. Simulan. Sinabayan ng electronic sound, hinawakan ng contestant sa harap ang magkabilang paa, at 6 na spirit ring ang agad na bumangon mula sa kanyang katawan, 2 dilaw, 3 purple, at 1 itim. Medyo magandang spirit ring matching, niyugyug ang kanyang katawan at sumugod. Ngunit ito ay malinaw na isang uri ng lakas ng Espiritu Master, ang bilis ay hindi partikular na mabilis, at sa sandaling siya ay sumugod palabas, ang mga dingding sa magkabilang gilid ng daanan ay sumabog na may liwanag at anino. Ang mga ilaw at anino na ito ay pawang hugis tao. Ang Buddha ay naglalagay ng isang hugis tao na paraan ng pag-atake, nagmamadaling bumaba mula sa mga gilid o kahit nasa itaas. Wala silang malaking epekto sa pag-atake, ngunit ang nakaraang elektron ikong tunog ay ipinaliwanag ng napakalinaw. Sa sandaling hinawakan, ang score ay mababawasan. Umiwas ang Soul Master mula kaliwa pa kanan, ngunit halatang naantig din siya ng kahit 12 ilaw at anino. Nang sumugod siya sa daanan at lumingon sa pwestong dinaanan niya kanina ay bigo na siya. Mayroon lamang higit sa 30 liwanag at mga anino sa kabuuan, at 12 o higit pa sa mga ito ang naaantig. Ang resultang ito ay hindi rin magiging masyadong maganda. Ang susunod ay natural na turn ni Lan Fuzzy. Lumingon siya at ngumiti kay Tang Wulan, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin, kuya, tingnan mo ako. Habang nagsasalita, nakarating na siya sa bakana ng daanan, nakatayo at tumatalon-talon, parang nag-iinit. Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Tang Wulan na ang pagbabago ng enerhiya sa kanyang katawan ay nagbago. Hindi tulad ng mga naunang ordinaryo, sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Tang Wulan na parang nag-apoy siya ng bomba, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay halos sumabog na tumataas, at ito ay hindi isang iglap, ngunit patuloy na tumaas, huminga kaagad. Maging sa paligid ng kanyang katawan, may buzz dahil sa pagtaas ng kapangyarihan ng espiritu. Ano ang kakayahan na ito? Tila hindi lamang ito ang sitwasyon ng mismong kapangyarihan ng kaluluwa. Simulan. Sa sandaling nagsimula ang elektron ikong tunog, gumalaw si Lan Fuzzy, at isang bilog ng liwanag ang biglang lumitaw sa likuran niya. Ang singsing ng espiritu ay hindi kailanman lumitaw. Ang light wheel ay mukhang mapusyaw na asul na may kakaibang rune. Ang lahat ng kanyang hininga ay tila naging mapayapa sa isang iglap, tulad ng isang ulap na lumilipad sa isang iglap. Ang bilis ay hindi partikular na mabilis, ngunit nagsimula itong magbago sa sandaling siya ay sumugod palabas, na parang inaasahan niyang magkakaroon ng pagkakataon ang kalaban. Ang katawan ay malambot at nagbago na parang ulap, at ito ay sumugod na sa kabilang panig ng koridor. Sa makapangyarihang mental na kapangyarihan ni Tang Wulan, naramdaman niya na halos 3 ilaw at anino ang naantig sa kanya. Higit na mas mahusay kaysa sa nauna. Medyo inis pa rin si Lan Fuzzy, at tinapakan ang kanyang mga paa nang makarating siya sa kabilang gilid, medyo galit na tumingin pabalik sa daanan, napakahirap nito. Hindi siya diretsyong umalis, ngunit tumayo sa kabilang panig at tumingin kay Tang Wulan, nagnanais na makita kung paano siya pumasa ng may interes. Nang isipin ito ni Lan Fuzzy, 3 beses pa nga siyang nakilala, at ang huling puntos ay 9 na puntos lamang.
Ang taong ito nakakakilala lang, ay hinding-hindi magiging mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Kahit na ang bilis ay hindi ang kanyang pinakamalakas na aspeto, siya ay lubos na kumpiyansa sa Shenfa. At ang taong ito ay nagsabing nakakuha siya ng 10 puntos sa unang antas, ngunit hindi niya ipinakita sa kanyang sarili ang electronic card. Mula sa bilis at pag-iwas na ito, dapat mong makita ang ilang mga pahiwatig. Bilang potensyal na katunggali ng martial arts contest, gusto pa rin niyang makita kung paano pumasa si Tang Wulan. Naglakad si Tang Wulan patungo sa pasukan at sumulyap sa tapat ng Lan Fozhi, ngunit isang arko ang gumuhit sa sulok ng kanyang bibig. Simulan. Electron ikong tunog. Pagkatapos ay nakita ni Lan Fozhi na ang katawan ni Tang Wulan ay biglang lumiwanag sa isang nakasisilaw na asol-violet na electric light. Sa sandaling lumitaw ang mga electric light na ito, lumipad na siya patungo sa gilid na ito. Ang buong proseso ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Malabo lamang na narinig ni Lan Fozhi ang isang tinak na tunog sa hangin, at naabot na siya ni Tang Wulan. Ang bilis na ito ay wala. Ang pinakamahalagang bagay na susuriin dito ay ang liksi at kakayahang makapaghula. Ang mabilis na bilis ay hindi nakakabawas sa epekto ng pag-atake ng liwanag at anino. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata ni Lan Fozhi sa oras na ito. Ano ang sitwasyon ngayon? Malinaw niyang nakita na nang sumugod si Tang Wulan, ang mga ilaw at anino na umatake sa kanya ay isa-isang na-distort. Ang pag-atake na malinaw na babagsak sa kanya ay pinabagal ng pagbaluktot, at sa huli, siya ay nabaliw. Mabilis siyang sumugod at lumapit sa kanya. Ayos din ba ito? Hinayla niya pataas ang pulso ni Tang Wulan, at hindi umiwas si Tang Wulan. Malinaw na ipinapakita sa electronic card. Kuya, nanloloko ka. Sabi ni Lan Fozhi na may bahagyang kawalang kasiyahan. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, paano ako nanloko? Ikaw. May gustong sabihin si Lan Fozhi, ngunit nalaman niyang tila hindi niya masabi kung paano nanloko si Tang Wulan. Malinaw na ang kulog at kidlat na inilabas mula sa kanya ay nakagambala sa pagsubok ng Soul Guidance Device, ngunit tila hindi nito sinasabing imposible. Bahagi rin ito ng kanyang kakayahan. Kumaibot ang sulok ng kanyang bibig, ikinumpara niya ang kanyang hinlalaki kay Tang Wulan at lumabas mula sa kabilang panig. Sumunod si Tang Wulan sa likuran. Sa kasamaang palad para sa tester na sumusunod kay Tang Wulan, pinanood niya si Tang Wulan na dumaan ng may bilis ng kidlat at hindi natama ng liwanag at anino, at ginamit niya ang parehong paraan. Pagkatapos, siya ang naging unang all-in-one sa pagsusulit ngayon. Kung 0 ang marka ng isang pagsubok, direkta itong aalisin. Sa makatuwid, siya ay trahedya. Maraming bagay ang hindi maaaring tularan sa kalooban. Kuya, nauna ka na sa akin ng 1 punto. Maniwala ka man o hindi, kahit ano pa ang ikatlong round, babawi ako. Si Lan Fozhi ay halatang inspirasyon ni Tang Wulan na maging mapagkompetensya, at siya ay medyo agresibo. Hindi kumbinsido. Well, naniniwala ako. Ngumiti si Tang Wulan at ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin, ngunit hindi pinabulaanan ang kabilang partido. Si Lan Fozhi ay orihinal na maraming pinag-uusapan tungkol sa kanyang makapangyarihang mga salita sa likod, ngunit naharang ng mga simpleng salita ni Tang Wulan. Ilang sandali pa, hindi ko napigil ang makaramdam ng kaunting panlulumo. Pagkatapos ay nakita nila ang test soul guide sa ikatlong antas. Ito ay isang pag-iral tulad ng isang monumento ng bato, syempre hindi ito gawa sa bato, ngunit isang halwang metal. Boom! Hinampas ng tester sa harap ang striker sa gilid ng soul guide na ito. Pagkatapos ay magkakaroon ng sinag ng liwanag na tumalon paitaas sa malaking tester, at ang huling posisyon ay ang resulta ng pagsubok. Ang disenyo ng soul guidance device na ito ay napakasimple, na may 10 grids. Malinaw, kapag naabot mo ang unang grid, ito ay medyo pagsusulit sa lakas. Natigilan si Lan Fozhi, ngunit tumawa si Tang Wulan. Nilingan ni Lan Fozhi ang kanyang ulo at sinulyapan si Tang Wulan sa tabi niya. Kahit matangkad siya ay parang hindi naman siya masyadong malakas kaya medyo gamaan ang loob niya. Ang ganitong uri ng pagsubok sa lakas ay hindi pinapayagan na gumamit ng kapangyarihan ng kaluluwa, at maaari lamang gamitin ang sariling kapangyarihan upang hampasin. Anong kapangyarihan ang sinusubok ng ating mga Soul Master? Sino ang gagamit ng purong kapangyarihan para lumaban? Ang ilang hindi nasisiyahan ay bamulong, malinaw naman, si Lan Fozhi ay hindi partikular na mahusay sa kapangyarihan. Sinabi ni Tang Wulan, sa tingin mo ba ay matatalo mo pa ako ngayon? Sinabi ni Lan Fozhi, bakit hindi? Napakahusay mo ba sa kapangyarihan? Ayos lang. Si Tang Wulan ay hindi masyadong mapagpakumbaba. Sinabi ni Lan Fozhi, pagkatapos ay ihambing at tingnan. Sa totoo lang, ang aking lakas ay okay. Hindi mo alam, noong ako ay bata pa. Pagkasabi niya nito, bigla siyang tumigil, at tila may bakas ng pagbabantay sa kanyang mga mata. Hindi natuloy. Hindi rin nagtanong si Tang Wulan, at pinanood si Lan Fozhi papunta sa test bench. Isang sinag ng liwanag sa tester ang bumagsak sa kanya, na isang instrumento upang matiyak na hindi siya gumamit ng espiritu ng kapangyarihan sa panahon ng pagsubok ng lakas. Kung tutuusin sa mga nakaraang pagsubok ng ilang contestant, tila hindi masyadong malakas ang lakas ng bawat isa.
Pagkatapos ng lahat, kung ang isang kaluluwa master ay nilinang sa isang tiyak na antas, sino ang magtutuon sa pagsasanay ng kapangyarihan? At ang lakas ng katawan mismo ay tataas sa pagpapabuti ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa at pagpapabuti ng pisikal na kalidad. Ilan lamang sa mga taong may espesyal na talento ang magkakaroon ng kadalubhasaan sa lakas. Tumayo si Lan Fuzzy sa harap ng strength tester na may seryoso at nakatutok na ekspresyon. Nang sabihin sa kanya ng staff na pwede na siyang magsimula, dahan-dahan siyang huminga ng malalim, ang orihinal niyang payat ay tila tumangkad ng kaunti. Habang humihinga, hinayla niya pataas, umikot ang katawan niya sa kalahati, at bumulaga ang kanang kamao. Sa sandaling pumutok ang kamao, nagkaroon ng maikling pagsabog ng hangin ng hindi inaasahan. Boom! Agad na bumukas ang ilaw at mabilis na tumaas. Agad na tumalikod si Lan Fuzzy pagkatapos pasabugan ng suntok na ito, para lang makita na sa wakas ay tumigil ang ilaw sa isang posisyon sa itaas ng ikapitong marka. Ang pinakamahusay na marka ng mga Soul Master sa mga nakaraang pagsusulit ay 6 lamang. Ang 7 ay isang magandang resulta sa pagsubok ng lakas. Ngumiti siya kay Tang Wulan at itinuro ang direksyon ng tester bago siya bumaba ng stage. Si Tang Wulan ay mahinahong naglakad papunta sa test bench, sinubukan ba niya ang kanyang lakas? Matagal-tagal na rin simula noong nagsagawa siya ng strength test. Kahit siya mismo ay hindi alam kung hanggang saan ang kayang abutin ng sarili niyang lakas. Alam niya na ang ginintoang trident ay nasa 108,000 cut-ties bago niya nakilala ang master, at halos hindi niya ito magagamit bilang sandata. Simulan. Boom! Si Tang Wulan ang pinakamadaling pagsubok sa lahat ng tao. Wala man lang siyang paghahanda. Sa tunog ng pagsisimula ay pinalo niya ito ng napakasimpleng suntok. Ang dagandong ay tila hindi ganoon kalakas, ngunit nang siya ay pumutok sa suntok na ito, ang buong instrumento ay parang tinamaan, at ang liwanag ay sumabog sa langit. Mabilis itong umakyat sa itaas, na gumawa ng malutong na tunog. Natigilan ang lahat ng contestant sa likod. Lumagpas sa langit. Ang strength tester na ito ay hindi nagtatapos sa ika-10 grid. Ang posisyon ng ika-10 grid ay humigit kumulang 2/3 ng taas ng buong tester, ngunit ang sukat ay hindi naka-install sa mas mataas na posisyon. Ang ganitong uri ng large-scale tester ay ginagamit ng mga Power Spirit Master, at sinusubok kapag gumagamit sila ng Spirit Power. Para kay Tang Wulan at sa iba pa nang hindi gumagamit ng Soul Power Test, natural na sapat ang 10 grids. Gayunpaman, ang suntok ni Tang Wulan ay ngayon lang direktang nagdulot ng sinag ng liwanag sa itaas, at pagkatapos ay naroon ang malutong na tunog. Tao ka ba? Idinilat ng mga staff ang kanilang mga mata, ngunit sumulyap lamang si Tang Wulan sa isa pang 10 sa electronic screen sa kanyang pulso. 3 puntos at 30 minuto. Ito ay walang dapat ipagmalaki. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang Tang Sect Master sa Daoluo Continent, at isang si God Pavilion Master lamang. Ang Bloodline Inheritance Test Power ng Golden Dragon King. Haha! Bagamat nakatayo si Lan Fuzzy sa likuran, malinaw pa rin niyang nakita ang pambubugbog ng buong tester. Bukod dito, ang pagsusulit ni Tang Wulan ay karaniwang mas mabilis kaysa sa iba. Nang makita niya si Tang Wulan na bumaba sa stage, medyo nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagsimula na siyang maniwala na si Tang Wulan ay may perpektong marka sa unang antas. Ang unang 3 antas ay naipasa na may buong marka. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ng malaking lakas. Ang isang pass ay masasabing fluke, pero 3 view. Tiyak na hindi iyon ang maaaring ipaliwanag ng isang fluke. Oo, kuya. Binigyan niya ng thumbs up si Tang Wulan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay halatang hindi na katulad ng dati. Sa isang kahulugan, lahat ay potensyal na karibal sa pag-ibig. Noong una, gusto lang niyang magpakitang gilas at magpakitang gilas sa harap ni Tang Wulan, ngunit nang maging masyadong makapangyarihan ang bagay ng palabas, tila naging pag-alit ang palabas. Siyempre, walang pakialam si Tang Wulan sa kanyang puot, ngunit pagkatapos na makapasa sa nakaraang pagtatasa, medyo interesado rin siya sa Lan Fuzzy na ito. Sa ikalawang antas, ang paraan ni Tang Wulan sa pagpapahusay ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay ang unang pagkakataon din na nakatagpo niya ito. Hindi niya mailarawan kung ano ang pakiramdam nito, ngunit ang ganitong uri ng pagsabog na pagpapahusay ng kapangyarihan ng kaluluwa at ang pagpapatuloy nito ay tila wala sa dati niyang pag-unawa. Kahit ang Shrek Academy ay parang walang record nito. Ito ay hindi lamang pagtakpan ng sariling base ng paglilinang, ngunit isang kakaibang pagbabago sa kapangyarihan ng kaluluwa. Ang lakas ng iyong kaluluwa ay nagbago ng kakaiba ngayon lang. Tila nakapagtaas ka ng maraming kaharian ng sabay-sabay, at maaaring magpatuloy na umunlad. Iyan ba ang lihim na pamamaraan na iyong ginagawa? Tanong ni Tang Wulan. Matagumpay na sinabi ni Lan Fuzzy, hindi ito isang lihim na pamamaraan ng paglilinang, ngunit isang talento. Ang mga tao lamang sa aming pamilya ang may ganoong talento. Sa sandaling magsalita siya, tila nag-iingat na naman siya, ano ba ang tinatanong mo? Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, medyo curious lang. Nag-isip sandali si Lan Fuzzy at sinabing, kung sasabihin mo sa akin kung paano ka nanloko sa ikalawang antas, sasabihin ko sa iyo kung ano ang nangyayari sa aking kakayahan. Tumawa si Tang Wulan at sinabing, okay. Isang salita ang sigurado.
Tinapik ni Lan Fuzzy ang kanyang dibdib, tama, lagi kong pinag-uusapan. Sinabi ni Tang Wulan, ang aking kaluluwa ay ang kapangyarihan ng martial arts. Ang kulog at kidlat ay may malakas na stimulus sa kalawakan. Ang kidlat ay nakakaapekto sa kalawakan, at ang espasyo ay na-distort at ang liwanag at anino ay na-refract, kaya ang dating epekto ay makakamit. Biglang na-realize ni Lan Fuzzy, okay lang yan. Hindi ba't kailangan mong magkaroon ng malakas na maneuverability? Ang kulog at kidlat ang pinakamahirap kontrolin, tama. Okay lang yan, kuya. Bagamat mukhang inosente siya, natuklasan ni Tang Wulan na ang Lan Fuzzy na ito ay talagang napakatalino. Ang kanyang paliwanag ay napakasimple, ngunit agad niyang naunawaan ang punto. Kung walang sapat na lakas ng kaisipan, paano magiging posible na kontrolin ang thunder na parang isang kamay? Si Tang Wulan ay gumawa ng kilos sa kanya, at silang dalawa ay lumakad pasulong, si Lan Fuzzy ay nag-alinlangan, at pagkatapos ay sinabi, ang aking aura ay isa ring martial soul. Ang aking martial soul ay espesyal. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng ilang mga espesyal na pamamaraan. Dagdagan ang lakas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ito ang sikreto ng aking pamilya, maaari ko lamang itong ibunyag sa iyo. Bumantong hininga si Tang Wulan at sinabing, hindi mo ba ibig sabihin na hindi mo sinabi? Nagngangalit si Lan Fuzzy at sinabing, turbocharged. Masasabi ko lang. Kung magkikita tayo mamaya sa laro, malalaman mo. Turbocharged. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng hindi mabilang na mga asosasyon sa isip ni Tang Wulan, at ang kanyang puso ay bahagyang gumalaw. Sa pamamagitan ng isang tiyak na antas ng panggigipit sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, maaari niyang pigain ang mas malakas na kapangyarihan. Anong uri ng martial soul ang ganitong uri ng kapangyarihan? Ang kakayahan ni Lan Fuzzy na itago ang kanyang martial soul ay napakalakas, at hindi niya talaga ito matukoy ng malinaw sa kanyang spiritual cultivation base. Nagkibit balikat si Lan Fuzzy, Terra, pang-apat na level na. Siguradong maabutan kita mamaya. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, at hindi na nagtanong pa, pagkatapos ay maghintay at tingnan. Ang ika-4 na antas ay isang medyo walang laman na larangan, pagkatapos na makapasa sa mga nakaraang pagsubok ng espiritu kapangyarihan, liksi at lakas. Parehong hinuhusgahan ni Tang Wulan at Lan Fuzzy na ang tinatawag na pagtatasa na ito ay talagang sumubok ng higit pa sa mga pangunahing katangian. Tanging kapag ang pangunahing kalidad ay umabot sa isang tiyak na antas, magiging posible na makakuha ng mas mahusay na mga resulta sa ibang pagkakataon sa kompetisyon. Parang medyo mabagal ang 4th level, at maraming tao sa harap nila. Nagkusa si Lan Fuzzy na hanapin ang taong nasa harapan niya at nagtanong, para lang malaman kung ano ang nilalaman ng assessment. Ang pang-4 na antas ay 1. Tama, si 1. Ipasa ang pagsusulit ng 1 at magbigay ng marka. Mukhang hindi mate at tago ang iyong martial soul. Sabi ni Tang Wulan kay Lan Fuzzy sa tabi niya. Ngumuso si Lan Fuzzy, kung hindi mo ito mate at tago, hindi mo ito mate at tago. Hindi pa rin nila ako kilala. Sa puntong ito, huminto siya at hindi na nagpatuloy. Ikaw kasi, curious din ako, ano ba ang martial spirit mo? Parang kulog na spirit beast. Tumango si Tang Wulan, oo. Ngumiti si Lan Fuzzy at sinabi, ilang puntos sa tingin mo ang makukuha ng iyong martial soul? Buong score. Casual na sabi ni Tang Wulan. Napaka-confident lang. Ngumuso si Lan Fuzzy, halatang hindi nasisiyahan sa tiwala sa sarili ni Tang Wulan. Isang dampi ng pagmamalaki ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, 20,000 taon na ang nakalilipas, umiral na ang aking martial arts, at ito ay nangunguna. Kung hindi, bakit sa tingin mo ako nandito? Ang mga mata ni Lan Fuzzy ay kumikislap, ngunit, ang iyong martial soul ay dapat na mas mababa kaysa sa akin. Oh, sa pagkakataong ito ay si Tang Wulan naman ang nagulat. Mula sa tono ni Lan Fuzzy, naririnig niya na sigurado ang lalaking ito sa kanyang martial soul. Nang sabihin niya ang pangungusap na iyon, ang kanyang mga mata ay napakatigas, at tanging mga taong may malaking pagtitiwala ang gagawa nito. Ang proseso ng Wan test ay magiging mas komplikado, sa kabuuan ay 10 tao ang nag-rate ng Wan. Ang huling puntos ang magiging huling puntos pagkatapos na may sama ang marka. Matapos tumayo dito ng halos 20 minuto, turn na ni Lan Fuzzy. Si Tang Wulan ay nakatayo sa likuran niya, sakto na makita siyang umakyat sa entablado. Maraming soul guidance device sa paligid, na lahat ay maliit at katamtaman ang laki, ngunit nasubak ang mga ito mula sa iba't ibang aspeto. Ang mga katulad na soul guidance device ay nasa Shrek Academy dati. Hello, please release your martial soul. Magsasagawa kami ng comprehensive test and scoring. Handa ka na ba? Tanong ng isang judge na nakaupo sa gitna kay Lan Fuzzy. Tumango si Lan Fuzzy, okay lang. Simulan. Nagbago ang mga mata ni Lan Fuzzy, at huminga siya ng malalim. Biglang naging asul ang kanyang mga mata. Ito ay isang napakalinaw na asul, kasing lalim ng karagatan. Si Tang Wulan ay nakatayo sa likuran, hindi makita ang kanyang mga mata, ngunit sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman niya ang pagbabago sa ugali ni Lan Fuzzy. Siya ay orihinal na tila napaka-inosente, ngunit sa oras na ito ay binigyan niya ang mga tao ng malalim na pakiramdam. Kaagad pagkatapos, ang mga bilog ng asul na halo ay pinakawalan mula sa kanya,
na umaaligid sa kanyang katawan, at ang mga bilog ng asul na halo ay nagsimulang umikot sa napakabilis. Minsang narinig ni Tang Wulan ang hagong muli. Nagpakita. Ang sariling aura ni Lan Fuzzy ay tumaas sa sobrang nakakatakot na bilis, at ang kanyang soul power aura ay sumabog. Ang bughaw na halo na umaaligid sa kanyang katawan sa sobrang bilis ay tuluyan ng natakpan ang kanyang katawan. Magaling guys! Napakalakas! Sa oras na ito, ang aura na inilabas mula sa katawan ni Lan Fuzzy ay nasa antas ng title Daoluo. Ang data sa nakapalibot na Soul Guidance Device Tester ay nag-iiba-iba, ngunit mula sa dalas ng mga pagbabago, makikita na ang mga ito ay tila lumampas sa saklaw ng normal na trabaho. Okay, malakas na sabi ng isang judge. Ang kapangyarihan ng espiritu ay dahan-daang tumigil sa pagtakbo, at ang asul na halo ay sinipsip sa katawan ng asul na Buddha na parang dagat ng mga ilog. Bumalik na sa dati ang lahat, kitang-kita ang medyo balingkinitan ngunit napakagwapong mukha. Ikaw ba ay isang Sea Spirit Master? Sa mundo ng Master ng Espiritu, ang lakas ay palaging kumakatawan sa lahat. Matapos maramdaman na inilabas ni Lan Fuzzy ang pinamagatang Daoluo level of cultivation, ang mga hukom ay direktang gumamit ng mga marangal na salita sa kanya. Tumango si Lan Fuzzy nang hindi tumatanggi. Si Spirit Master. Sinabi ng mga hukom, paumanhin, hindi ko pa nakikita kung ano ang iyong martial spirit. Maaari mo bang ipaliwanag ito sa amin? Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Lan Fuzzy, sinabi niya, ito ay isang whirlpool. Ang aking martial soul ay isang whirlpool. Whirlpool. Turbocharged. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, itong si Lan Fuzzy ay tila hindi ganap na nagsasabi ng totoo. Gaano kalakas ang espiritual na antas ng espiritual na kaharian, at siya lamang ang nakadarama ng maraming banayad na lugar na naruroon. Nang pinakawalan ni Lan Fuzzy ang martial soul kanina, may mahinang alon ng mabangis na aura sa kanyang katawan. Ang ganitong uri ng hininga ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng mga espiritu ng sandata, ang mga espiritu ng hayop lamang ang maaari. Kung ito ay isang whirlpool, ito ay isang espiritu ng sandata na katulad ng isang elementong sandata. Ngunit saan nanggagaling ang bangis? Sa madaling salita, ang Lan Fuzzy na ito ay dapat pa ring isang Beast Spirit Master. Buti na lang tinatago niya ang tunay niyang martial soul. Gayunpaman, walang duda na ito ay napakalakas na. Makapangyarihan at nakakabigla. Pagkatapos ng maikling talakayan, binigyan siya ng mga hukom ng buong marka. Pagkatapos ng lahat, ang edad ng pagpaparehistro ni Lan Fuzzy ay 25 taong gulang, at maaari siyang magkaroon ng titulong Daoluo Strength sa 25, at agad siyang naging sikat na kandidato para sa martial arts contest na ito. Pagkatapos ni Lan Fuzzy, natural na si Tang Wulan. Sa pagtingin sa registration form ni Tang Wulan, halatang iba ang mga mata ng judges nang makita siya. Ang hukom na nakaupo sa gitna ay nagsabi kay Tang Wulan, sa ilalim ng Yulong Moon Crown, hello. Paki-release ang martial soul. Ayon sa registration form, si Tang Wulan ay si Yulong Yu mula sa Blue Electric Tyrannosaurus family, na napromote pa lang sa title Daoluo. Siya ay mas bata kay Lan Fuzzy. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang pinagmulan. Ang Blue Electric Tyrannosaurus family ay talagang isa sa pinakamatanda at pinakamakapangyarihang Soul Master na pamilya. Hanggat napatunayan na ang kanyang martial spirit ay ang Blue Lightning Tyrannosaurus, kung gayon ang isang buong marka sa martial arts ay tiyak na hindi makakatakas. Ang pinamagatang Daoluo level ay talagang ang pinakakapansin-pansing pag-iral sa martial arts contest na ito, hindi banggitin ng Lan Fuzzy sa harap at Tang Wulan sa likod, lahat sila ay napakabata. Bata at malakas, tiyak na sikat na kandidato ito para sa mga kompetisyon sa martial arts. Inilagay ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas, at hindi siya umimik. Biglang sumabog ang nakasisilaw na electric light sa kanya. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang layer ng asul-violet na kaliskis. Sa kanyang likuran, lumitaw ang figure ng asul na violet na dragon, tulad ng maalamat na Blue Electric Tyrannosaurus Rex. Sa sarili niyang bloodline ng Golden Dragon King, Tyrannosaurus Rex Soul, at dumadagandong na Yan Prison Vine. Nagtutulungan silang tatlo sa isa't isa. Hindi banggitin ng mga hukom na ito, kahit na sila ay mga miyembro ng sariling pamilya ng Blue Electric Tyrannosaurus dito, maaaring hindi nila masabi ang totoo o mali ng martial spirit ni Tang Wulan. Higit pa rito, ang aura na ipinakita niya ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Blue Lightning Tyrannosaurus martial spirit. Ganap na pamagat Daoluo antas. Hindi man lang ito pinag-usapan ng mga judge, kaya binigyan nila si Tang Wulan ng perfect score. Sa antas na ito, siya at si Lan Fuzzy ay pantay na hinati, bawat isa ay may buong marka. Natural na hinihintay siya ni Lan Fuzzy sa labasan. Nang makita si Tang Wulan na pababa, hindi na siya nagtanong tungkol sa kanyang score sa pagkakataong ito, ngunit nagtanong, gusto mo ba talaga si Princess Silver Dragon? Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, bakit mo tinatanong? Mapait na ngumiti si Lan Fuzzy, iniisip ko lang, kung darating ka lang para sa isang premyo, kaysa talagang gusto mo siya, pwede ba kitang suhulan o suhulan sa anumang paraan? Medyo ayaw kong humarap sa isang kalaban na tulad mo. Siyempre, hindi ako natatakot, ngunit napakaraming kalaban, at maliit ang posibilidad na mapili sa huli.
Sinabi ni Tang Wulan, ano ang tungkol sa iyo? Bakit ka nandito? Sinabi ni Lan Fuzzy nang walang pag-aalinlangan, syempre para kay Miss Guyana ito. Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, nabighani ako sa kanya. Siya ang manliligaw ng aking mga pangarap. Hindi ko kailanman tinatrato ng ganito ang kabaligtaran ng kasarian. Natukso ako. Sa makatuwid, tiyak na mananalo ako sa pagkakataong ito, at kailangan kong manalo sa kagandahan. Kung kailangan mong maging handa ang aking pag-iisip, I will be my best prepared. Ngumiti si Tang Wulan nang walang pakialam, kung gayon, maaari lang tayong maging kakompetensya. Hindi ko gusto ang ganoong kas-impulse sa kanya. Ang pagmamataas na ipinahayag sa ibabaw ay pagganap, ngunit ang pangungusap na ito ay ganap na mula sa puso. Ngumuso si Lan Fuzzy, napakagaling ko. Hindi ka dapat maging kalaban ko. Pinakamabuting hatiin ang yugto ng grupo ng magkasama, pagkatapos ay hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa nangungunang 10 at mapili. Malamig na ngumuso si Tang Wulan, tayo na, ipagpatuloy ang pagsubok. Kung makikilala mo ako sa yugto ng grupo, ito ang magiging kasawian mo. Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang tao ay halatang naging medyo tensyonado, at si Lan Fuzzy ay humakbang pasulong, hindi pinapansin si Tang Wulan sa likuran. Marahil ito ay dahil ang ika-4 na antas ay mabagal sa pagsubok, at walang masyadong tao dito sa ika-5 antas. Ang nilalaman ng pagtatasa sa ika-5 antas ay napakatradisyonal at espiritual. Ang espiritual na kapangyarihan ay palaging isa sa pinakamahalagang tagapagpahiwatig upang masukat ang paglilinang ng isang Panginoon ng kaluluwa. Pagdating nila dito, agad na naunawaan nina Tang Wulan at Lan Fuzzy kung bakit napakabilis ng test speed dito. Mayroong kabuuang 20 metal na helmet, at maaari itong subukan ang 20 tao sa parehong oras. Hindi pa rin ba mabilis ang bilis? Lumapit sina Tang Wulan at Lan Fuzzy sa dalawang walang laman na helmet, at tinulungan sila ng isang staff na isuot ang mga ito. Pagkatapos mong marinig ang simula, maaari mong palabesan ang iyong kapangyarihan sa pag-iisip, at ito ay natural na may tala. Okay. Sumang-ayon si Lan Fuzzy, at hindi man lang umimik si Tang Wulan. Maya-maya, tumunog ang electronic sound. Simulan. Kakasimula pa lang ni Tang Wulan na ilabas ang kanyang mental power, at biglang naramdaman na ang Lan Fuzzy na katabi niya ay parang bumubuga ng ibang hininga. Spirit Realm. Sa pagkakataong ito ay si Tang Wulan naman ang matigilan. Hindi niya inaasahan na ang Lan Fuzzy na ito ay hindi lamang nagkaroon ng matibay na cultivation base, ngunit ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa antas ng espiritual na kaharian. Paanong hindi pa niya ito narinig noon, na may ganoong cultivation base at mental strength sa kanyang edad? At isa pa rin siyang si Spirit Master. Talaga sa espiritual na kaharian. Alam mo, ang antas ng espiritual na paglilinang ng espiritual na kaharian ay nagulat pa kay Tang Wulan kaysa sa kanyang sariling pinamagatang Daoluo. Ito ay simpleng hindi maisip. Ngunit hindi lahat ay may pagkakataon tulad ni Tang Wulan. Matapos ang isang maikling sorpresa, inilabas ni Tang Wulan ang kanyang mental power ng hakbang-hakbang, at sa wakas ay naabot ang isang mataas na antas sa Lingyuan Realm at tumigil, nang hindi inilabas ang level ng Spirit Realm. Ang espiritual na kaharian ay talagang kakilakilabot, at tiyak na siya ay bibigyan ng espesyal na atensyon. Ayaw niyang masyado siyang pinapansin sa mga oras na ito. Pero halatang napakagaling ni Lan Fuzzy sa panalo. Sa antas ng espiritual na kaharian, ganap niyang makokontrol ang kanyang kapangyarihang pangkaisipan upang hindi mailabas at hindi matukoy ng instrumento, ngunit tumanggi lamang siyang ganap na palabesan ang kanyang kapangyarihang pangkaisipan. Spirit Realm. Mayroon din ba siyang espiritual na kaharian? Ang tandang pananong na ito ay lumitaw sa puso ni Tang Wulan. Didi. Sa pagtatapos ng pagsubok, ang metal na helmet ay automatikong tumaas, at isang miyembro ng kawani ang mabilis na lumakad. Ang mga mata ni Lan Fuzzy at Tang Wulan ay halatang nagbago ng malaki. Sino ang dalawang taong ito? Ang isa ay ang espiritual na kaharian, at ang isa ay ang espiritual na antas ng espiritual na kaharian. Kahit na sa buong Spirit Transmission Pagoda, walang gaanong tao ang makakaabot sa level ng Spirit Realm sa kanilang spiritual cultivation, at ang Spirit Abyss Realm ay napakabihirang. Sa lahat ng nakaraang tester, wala sa Lingyuan Realm. At sa pagkakataong ito, lumabas ang dalawang pinakamataas na antas ng espiritual na paglilinang. Sapat na ang Lingyuan Realm para makakuha ng full score, at ang Spiritual Realm level, dahil hindi pa nahusgahan na magkakaroon ng ganoong level dati, isa rin itong very full score. Ang aking kaharian ng mga espiritu ay may parehong rating sa kanyang kalaliman ng espiritu. Hindi ba ito makatarungan? Hindi nasisiyahang sabi ni Lan Fuzzy. Paumanhin, kagalang-galang. I-report namin ito kaagad sa itaas upang makita kung ito ay na-adjust. Gagawin mo muna ang susunod na pagsubok, at tiyak na bibigyan ka namin ng paliwanag sa ibang pagkakataon. Magalang na sabi ng staff. Ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian ay nangangahulugan na ang Soul Master ay dapat maging isang Super Daoluo, at ito rin ang pundasyon ng Ultimate Daoluo. Ilang Super Daoluo ang nakulong sa labas ng hangganan ng Daoluo Gate dahil hindi sapat ang kanilang lakas ng pag-iisip. Ito ang pagkakaroon ng posibleng limit Daoluo sa hinaharap.
Lalo na ang mga babaeng staff, ang mga mata ni Lan Fozzie ay nakatitig na parang maliliit na bituin. Ang isang ito ay may magandang kinabukasan. Ang dating lakas ni Tang Wulan, ang buong iskor sa unang 5 antas, ay napakasilaw na, ngunit habang ipinakita ni Lan Fozzie ang antas ng espiritual na paglilinang ng espiritual na kaharian, agad na naitago ang kanyang kinang. Nakakamangha. Maging ang walang hanggang Dongfeng na nasa rostrum ay naalarma. Ano? Lumitaw ang isang si Spirit Master na may Spiritual Realm Spiritual Cultivation Base at Strength Cultivation ng Title Daoluo level. Hindi mapigilan ni Chenggu Dongfeng na sumimangot habang nagulat. Siya ay tiyak na lubos na nagtitiwala sa Chenggu Zhangting, ngunit ang pagkakaroon ng isang espiritual na kaharian na cultivation base ay isang malaking banta kay Chenggu Zhangting. Sa pagtingin sa hindi kanais-nais na ekspresyon ni Chenggu Dongfeng, si Gu Yana, na nakaupo sa tabi niya, ay Ulong, Tower Master, huwag mag-alala. Nasa akin ang huling pagpipilian. Huwag mag-alala. Umiling si Chenggu Dongfeng, hindi, ang kailangan ni Zhangting ay karapat-dapat sa kanyang pangalan. Kung hindi, ang ating martial arts contest ay mawawala ng saysay. Isa lamang itong espiritual na kaharian, at ang mataas na antas ng espiritual ay hindi nangangahulugan ng lahat. Huwag kang mag-alala. Si Zhangting na ang bahala sa bagay na ito. Oo. Sumang-ayon si Gu Yana at wala nang sinabi pa. Pumunta ka at imbestigahan ang buong sitwasyon ng binatilyong ito na nagngangalang Lan Fozzie. Iulat ito sa akin sa lalong madaling panahon. Utos ni Chenggu Dongfeng. Natural na hindi alam ni Tang Wulan ang episode na ito, at si Lan Fozzie ay direktang naging pinaka-pinag-aalalang bagay dahil sa kanyang napakalakas na mental na kapangyarihan. Para naman kay Tang Wulan, na patuloy na lumahok sa pagtatasa kasama niya, masaya siyang makakita ng ganoong eksena, dahil binigyang pansin si Lan Fozzie, natural na mababawasan ang kanyang atensyon. Ang kanyang pagganap ay napakahusay din, ngunit ang espiritual na kaharian ay napakaganda. Ang hindi mapansin sa unahan ay talagang isang magandang bagay para kay Tang Wulan. Sa wakas nanalo ka minsan. Hindi kumbinsido. Nakangiting sabi ni Lan Fozzie kay Tang Wulan. Para sa kanya, ang mga nakaraang antas ay palaging parang pinipilit ni Tang Wulan, at ngayon siya ay sa wakas ay galit na galit. Malamig na sinabi ni Tang Wulan, isang espiritual na kaharian lamang ito. Maaabot ko ito sa madaling panahon. Natawa si Lan Fozzie, pero hindi mo pa naaabot. Sabi mo maasim na ubas kung hindi ka makakain ng ubas. Wala akong pakialam sa iyo. Bahagyang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kilay, tingnan mo ang kabuoang iskor. Ang kanyang unang 5 antas ay ganap na mga marka. Bagamat inihayag ni Lan Fozzie ang antas ng espiritual na kaharian sa antas na ito, halatang hindi siya kasing galing ni Tang Wulan sa kabuuang iskor. Huwag kang mag-alala, may assessment mamaya, siguradong malalampasan kita. Pagkatapos ng 5 antas, umiskor si Tang Wulan ng 50 puntos, buong marka. Nagkamali si Lan Fozzie sa ikalawang antas, kasama ang 7 puntos lamang sa antas ng kapangyarihan, kaya ito ay kasalukuyang 46 na puntos. 4 na puntos na mas mababa sa Tang Wulan. At nang sila ay patungo sa ika-6 na daanan, may kaukulang balita tungkol sa espiritual na kaharian ng Blue Bod Haze. Pagkatapos ng talakayan ng organizing committee ng martial arts contest na ito, dahil sa kahalagahan ng spiritual realm sa Soul Master, si Lan Fozzie ay binigyan ng espesyal na pagtaas ng 5 puntos. 51 puntos. Nahijitin ka na ba nito? Kapag nakuha ni Lan Fozzie ang balita, huwag masyadong ngumiti ng masaya. Ang tingin sa mga mata ni Tang Wulan ay puno ng tagumpay. Malungkot ang mukha ni Tang Wulan, nang walang sabi-sabi. Ngayon naman ay ang pangit niya. Bagamat isang magandang bagay na magkaroon ng ganitong tao na kayang takpan ang kanyang sarili, nagsimula rin si Tang Wulan na bigyang halaga si Lan Fozzie. Ang antas ng mga nakatagong kakayahan sa katawan ni Lan Fozzie ay napakataas na imposibleng maobserbahan ang sarili niyang tunay na lakas. Paunti-unti niyang ibinubunyag, bagamat medyo simple, hindi siya magaling magtago ng buo. Ngunit ang bahaging ito ng palabas ay nakakagulat na. Marahil, siya ay magiging kanyang sariling karibal. At saka, karibal pa rin ito sa pag-ibig. Nang tingnan ni Tang Wulan ang pagkahumaling ni Lan Fozzie kay Gu Yana, labis pa rin siyang nabalisa. Ika-6 na antas. Para sa isang Soul Master, ang kapangyarihan ng kaluluwa, kapangyarihang espiritual, liksi, at lakas ay mahalaga lahat. Ngunit pare-parehong mahalaga, may ilang mga komprehensibong katangian. Ang antas na ito ay para sa pangalawang pagsusulit sa trabaho. Sa makatuwid, ang antas na ito ay sumasakop sa pinakamalaking lugar, na nahahati sa 4 na lugar. Ang mga kalahok ay maaaring pumili ng lugar kung saan matatagpuan ang kanilang ikalawang hanap buhay upang lumahok sa kompetisyon. Si Lan Fozzie ay hindi isang panday, kaya pagdating niya rito, kailangan niyang makipaghiwalay kay Tang Wulan. Panday ang pangalawang trabaho mo. Oo, malakas ka, pwede ka lang magpanday. See you later. Hindi nakalimutan ni Lan Fozzie ang pangungutya ni Tang Wulan bago siya umalis. Sinabi ni Tang Wulan, ano ang iyong pangalawang trabaho? Ngumiti si Lan Fozzie, ako. Ako ay isang tagagawa ng mecha. Ang pinakamahusay na pangalawang trabaho. Ako ay isang dalubhasa sa paggawa ng battle armor. Mga paraan ng paghihiwalay.
Inaasahan ni Tang Wulan na magkakaroon ng pagtatasa na katulad ng sa pangalawang karera, kaya naghanda na siya para sa antas na ito. Siyempre hindi niya may reveal ang super forging ability niya. Kung ikukumpara sa sarili niyang cultivation base, forging ang pinakakailangan niyang takpan ngayon. Sa makatuwid, ipinakita lamang niya ang antas ng espiritual na pagpapanday. Marahil sa antas ng ikalimang antas na panday. Gayunpaman, dahil ang antas ng forging ay ang pinakamahirap na pagbutihin, nakakuha pa rin siya ng hindi mababang score na 7 puntos. Sinasabi na kung ito ay isang banal na craftsman, ito ay direktang makakakuha ng buong marka. Si Chenggu Zhangting ay hindi sabik na makipagkumpetensya, pumasok siya sa gitna at huling yugto. Alam din niya ang tungkol sa pagsisiwalat ni Lan Fuzzy sa espiritual na kaharian ng espiritual na paglilinang base. Ang kasalukuyang espiritual na paglilinang ni Chenggu Zhangting ay ang Lingyuan Realm, at mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng espiritual na kaharian. Matapos matanggap ang balitang ito, ang kanyang mukha ay medyo mas madilim kaysa sa walang hanggang Dongfeng. Simula noon, nagsimula siyang magpakita ng kanyang lakas ng walang pag-aalinlangan. Pumunta sa lahat ng paraan na may buong marka. Dahil sa kanyang espesyal na katayuan, karaniwang hindi niya kailangang pumila kahit saan, at mayroong isang espesyal na channel ng pagsubok para sa kanya. Isa siyang mecha repairer. Ang dahilan para sa pagpili ng pagkukumpuni ng mecha ay higit sa lahat dahil sa 4 na segundong trabaho, ang pagkukumpuni ng mecha ay hindi gaanong nakakaubos ng oras. Para sa pangalawang trabaho, hindi kailanman nagkaroon ng anumang libangan si Chenggu Zhangting. Gusto lang niyang magsanay at pagbutihin ang pagiging epektibo ng kanyang labanan. Ang pangalawang trabaho o isang bagay, sa kanyang opinyon, ay walang kahulugan sa lahat. Ang battle armor, natural na may gagawa nito para sa kanya, at para sa pag-unawa sa battle armor, ang kanyang battle armor ay ginawa para sa kanya ng mga nangungunang designer at manufacturer ng Spirit Tower. Ganap na umaangkop sa kanyang sariling mga pangangailangan. Sa makatuwid, ang kawalan ng pangalawang trabaho ay may kaunting epekto sa kanya. Sa makatuwid, ang kanyang pag-aayos ng mecha ay aktwal na mga antas 6 lamang, at walang plano na patuloy na mapabuti. Matapos maka-score ng 7 puntos sa antas na ito, lumipat siya sa ika-7 antas. Sa oras na ito, kalalabas lang din ni Tang Wulan sa ika-6 na antas at lumipat patungo sa ika-7 antas. Nakita ito ni Chenggu Zhangting Tang Wulan noong siya ay nasa istasyon ng tren, at natural niyang nakilala ang hinaharap na tagapagmana ng Spirit Spreading Pagoda sa isang sulyap. Si Chenggu Zhangting ay nakasuot ng puting Amerikana ngayon. Siya ay matangkad at balingkinitan. Sa puting coat, mas gamwapo siya. Sa paglalakad patungo sa ika-7 antas, napakabango ng paglalakad at pagtapak. Siya yun. Nang makita si Chenggu Zhangting, bahagyang nagbago ang mga mata ni Tang Wulan. Nakasali na rin ba siya sa martial arts contest? Siyempre naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Bilang magiging tagapagmana ng Lingling Pagoda, sasali siya sa martial arts contest na itinataguyod ng Lingling Pagoda. Kung walang nakakalito dito, sino ang maniniwala? Walang pakialam si Chenggu Zhangting kay Tang Wulan. Lumabas siya ng isang hakbang sa unahan ni Tang Wulan at naglakad sa harap ni Tang Wulan. Nagkataon, lumabas si Lan Fuzzy mula sa assessment ng mecha repairer sa likod lang ni Tang Wulan at naglakad sa likuran niya. Naglakad ang 3 tao sa ika-7 daanan sa tabi ng isa't isa. Kuya, paano ang ika-6 na pagsubok? Nakangiting tanong ni Lan Fuzzy. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, 7 points. Natawa si Lan Fuzzy, mayroon din akong 7 puntos. Ang kabuuang score ay mas mataas pa rin ng 1 puntos kaysa sa iyo. Tinatayang hindi mo na ako malalampasan mamaya. Medyo malakas ang boses niya, at natural na narinig ito ni Chenggu Zhangting, na naglalakad sa harapan. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang mga ito, bahagyang nakasimangot, at saka nagpatuloy sa paglalakad. Sino yun? Mukhang napakasabunot, alam mo ba? Si Lan Fuzzy ay tila nasa orihinal na kalagayan sa sandaling ito, at nagtanong kay Tang Wulan ng may pagtataka. Sinabi ni Tang Wulan, ang kanyang pangalan ay Chenggu Zhangting. Siya ang sugo ng Spirit Pagoda at apo ng may-ari ng tore, si Dongfeng. Nanlaki ang mga mata ni Lan Fuzzy nang marinig niya ito, malapit sa water tower. Nagkibit balikat si Tang Wulan, baka ito ang default. Isa itong bida. Sinasabing isa rin itong makapangyarihang may pamagat na dauluo. Kung gusto mo talagang makahanap ng kalaban, sa palagay ko dapat mo muna siyang hanapin. Ang mga mata ni Lan Fuzzy ay kumikislap, nakatitig kay Chenggu Zhangting, at malamig na bamantong hininga, hindi sila nangangahas na maging masyadong madaya para sa gayong malaking kaganapan. Walang pakialam na ngumiti si Tang Wulan, huwag kalimutan, lahat ng mga patakaran ay itinakda ng iba. Mas mabuting ipagdasal mo na makatagpo mo siya sa group stage, kung hindi, kapag ang huling 10 tao ay pinili ng Silver Dragon Princess, ay tinatayang wala tayong pagkakataon. If they dare to be unfair, I'll. Sinabi niya ito, ang dibdib niya ay taas-baba, ngunit sa huli ay hindi siya nagsalita, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng hindi sigurado. Sinabi ni Tang Wulan, tayo na, pag-usapan natin ito pagkatapos na makapasa sa pagsusulit. Talagang hindi niya iniisip na guluhin si Chenggu Zhangting.
Ang pinagmula ng asul na Buddha na ito ay mahiwaga, at ang kanyang lakas ay napakalakas, at ang kanyang espiritual na paglilinang ay nasa antas ng espiritual na kaharian. Siguradong walang magiging problema kung makapasa sa elimination rounds. Sa susunod na yugto ng grupo, kung siya ay talagang nasa parehong grupo kasama si Chenggu Zhangting, kung gayon may magandang pagtingin kay Chenggu Zhangting. Ikapitong pass. Sa unang 6 na antas, sina Tang Wulan at Lan Fuzzy ay parehong may napakataas na puntos, 157 at 158. Pagkatapos ng 60 minuto, makakapasa siya sa pagtatasa at makapasok sa mga susunod na knockout round. Ang ikapitong pagsubok ay isang mecha control na pamilyar kay Tang Wulan. Ngunit si Lan Fuzzy, na kasama niya, ay tirik ang mga mata nang makita niya ang mga dilaw na mecha na ginamit para sa pagtatasa. Okay din ba ito? Test mech. Halatang napalunok ng laway si Lan Fuzzy. Ayaw mo. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya. Sa pangkalahatan, ang isang Soul Master na may isang tiyak na antas ng paglilinang ay higit pa o hindi gaanong mahusay sa kontrol ng mecha. Ayoko. Medyo bumagsak si Lan Fuzzy, hindi naman. Palagi kong iniisip na ang bagay na ito ay walang silbi. Ang personal na lakas ang pinakamahalaga. Isa kang Battle Armor Master, ganoon din ako. Battle Armor is not better than mecha. Much stronger. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, sa totoo lang, pagkatapos maabot ng anumang kakayahan ng isang tiyak na antas, maaabot nito ang parehong layunin sa iba't ibang landas, at ganoon din ang para sa mga mecha. Oh, gagawin mo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Lan Fuzzy. Nagkibit balikat si Tang Wulan, kung hindi mo kaya, tiyak na hihigit pa rin ang mga puntos ko sa iyo. Ang mech test ay napaka-interesante at isasagawa sa pamamagitan ng lottery. Kinukuha ng lottery ang mga itinalagang kasanayan ng kontrol ng mecha, at ang mga marka ay batay sa antas ng pagkumpleto ng mga kasanayan. Ang level na ito ay malinaw naman para sa mga Soul Master na may mas mahinang cultivation base at iba pang kakayahan, ngunit malakas sa mecha control. Ito ay para sa kanila upang makakuha ng mga puntos. Si Chenggu Zhangting ay nakapila sa harap ni Tang Wulan at Lan Fuzzy, at walang tao sa harap niya. Matapos mabunot ang lottery, dumiretso siya sa isang mecha. Ang kontrol ng mecha ay ginagawa ng direkta sa himpapawid, kaya hindi nito sinasakop ang espasyo sa stadium. 10 lugar ang nahahati sa himpapawid, at 10 tao ay maaaring kontrolin at tasahin ng sabay-sabay. Mayroong 12-dosenang mga referee sa ibaba. Dahil masyadong malaki ang bilang ng mga aplikante, orihinal na binalak na ang bawat tao ay dapat kumpletuhin ang 3 itinalagang aksyon, ngunit ngayon ay naging isa, ngunit ang kahirapan ng solong aksyon na ito ay tumaas din ng malaki. Unang nagsagawa ng lottery si Chenggu Zhangting, at kaagad pagkatapos ng lottery, nagkaroon ng electronic voice report na kukumpletuhin niya ang itinalagang aksyon. Double Change Direction Rush. Ito ay isang napakahirap na itinalagang aksyon. Ano iyon? Tumingin si Lan Fuzzy kay Tang Wulan nang walang laman. Sinabi ni Tang Wulan, ang Double Direction Change ay tumutukoy sa mecha na patuloy na nagbabago ng mga direksyon sa iba't ibang direksyon sa panahon ng proseso ng high-speed forwarding upang malito ang kalaban. Kasabay nito, pagkatapos ng pagbabago ng direksyon, ang mecha ay dapat na mahusay na kontrolado upang hindi mawalan ng kontrol. Ang pamantayan para sa pagsusuring ito ay dapat na ang paunang bilis, ang laki ng pagbabago at ang kontrol ng ugali pagkatapos ng huling pagbabago. Tumingin si Lan Fuzzy kay Tang Wulan nang may pagtataka, at sinabing, mukhang kilala mo ito. Nagkibit balikat si Tang Wulan, nagtatanong ka sa isang master mecha manipulator. Cut. Kinulat ni Lan Fuzzy ang kanyang mga labi, ngunit nanatili ang kanyang mga mata sa mecha na kinokontrol ni Chenggu Zhangting. Simulan. Sinamahan ng isang elektron-ikong tunog, ang mecha ni Chenggu Zhangting ay biglang tumaas sa kalangitan, lumipad ng mataas sa isang iglap. Si Tang Wulan mismo ay isang makapangyarihang mecha master, si Chenggu Zhangting ay nakakakita ng maraming bagay sa isang simpleng manipulasyon. Ang una ay ang pamilyar sa mga mecha. Maaari siyang magsimula sa isang iglap at gawing mabilis na maabot ng mga mecha ang biglaang bilis. Ang ganitong uri ng kontrol ay nagpapakita ng kanyang pagiging pamilyar sa mga mecha. Ang bawat mecha ay may sariling limitasyon sa pagtitiis. Kung lalampas sa limitasyon, ang mecha ay nasa panganib ng pagbagsak, at kung ang limitasyon ay hindi maabot, ang mecha ay hindi magagawang ibigay ang pinakamalakas nitong lakas. Noong kontrolado lang ni Chenggu Zhangting ang mecha para lumipad, nagawang husgahan ni Tang Wulan mula sa vibration amplitude ng mecha mismo at ang estado ng energy injection port na katatapos lang niyang kontrolin ang mecha sa pinakamagandang kondisyon. Ito ang kritikal na punto na malapit sa limitasyon nang hindi umaabot sa limitasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakatalino din ng lalaking ito sa pagkontrol ng mecha. Ang dilaw na mecha ay sumugod sa ere na parang bola ng kanya nang walang pagkaantala. Direkta niyang natapos ang isang pagliko sa hangin, sumugod, at pagkatapos ay biglang gumuhit sa gilid. Ang buong paggalaw ay parang ulap na gumagalaw at umaagos na tubig, napakabilis, walang kalahating tigil. Matapos iguhit ang isang arco, ito ay sinusundan ng isa pang arco sa kabilang direksyon. Ang dalawang arco ay napakalapit na konektado, at ito ay tila isang pagtuturo, nang walang anumang mga bahid.
Tila na mayroon lamang dalawang malalaking dilaw na light fox sa gitna ng hangin. Ilang nakasisilaw na pagsisikap, ang yellow light fox ay nakumpleto at natapos na. Ang mecha ay bahagyang nabalisa dahil sa ilang labis na karga, ngunit ang bilis, lakas at lakas na katatapos lamang nito. Ang koordinasyon ay lumampas sa limitasyon na maaaring magawa ng isang normal na yellow level na mecha. Bumaba ang mech mula sa langit, at nagsimula lamang bumagal sa layo na halos 30 metro mula sa lupa. Ang mga energy jet sa ilalim ng paa ay tumalsik pababa, at kasabay nito ay bumagal, nagdala din ito ng bugzo ng hangin sa lupa. Ngumuso si Lan Fuzzy, ano ang silbi? Nagkibit balikat si Tang Wulan, nandoon pa rin ang epekto. Kaya lang hindi pa rin lumalabas ang mecha ng level na ito. Noong bata pa siya, mahal niya ang mecha sa loob ng 10 minuto, kahit na nakuha niya ang battle armor, hindi niya ito binago. Ito ang dahilan kung bakit si Tang Wulan ay naglalaan ng oras para sanayin ang kontrol ng mecha sa loob ng maraming taon. Lalo na pagkatapos ipaliwanag sa kanya ni Zenhua ang papel ng mga mecha para sa mga Soul Master, pinalakas niya ang kanyang kumpiyansa sa patuloy na pag-unlad sa bagay na ito. Sa mga Soul Master na kilala niya, ang unang God-level mecha ay si Muya. Sa simula, personal niyang nasaksihan kung gaano kalakas ang God-level mecha ni Muya. Ang mecha sa antas ng Diyos ay nangangailangan ng hindi bababa sa mga pangunahing bahagi upang makumplito ng metal na antas ng Diyos. Tanging tulad ng isang Diyos-level mecha ay maaaring makipag-usap sa kaluluwa master. Minsang sinabi ni Muya kay Tang Wulan, ano ang mecha sa antas ng Diyos? Ang mecha sa antas ng Diyos ay ang pangalawang buhay ng master ng kaluluwa. Para sa mecha sa antas ng Diyos, sumuko pa siya sa kinabukasan ng limitasyong Daoluo, na nagpapakita kung gaano kaakit-akit ang mecha na ito sa antas ng Diyos para sa kanya. Ang pinakamalaking kahirapan sa paggawa ng mecha sa antas ng Diyos ay mahirap hanapin ang langit na huwad na metal, ngunit mas mahusay ang iba pang aspeto. Para naman kay Tang Wulan bilang bagong henerasyon ng mga master craftsman, kahit na hindi pa rin niya may kukumpara ang kanyang tiyuhin, walang problema sa Tianduan metal. Sa makatuwid, sa hinaharap, tiyak na gagawa siya ng sarili niyang god-level mecha. At ang oras na ito ay hindi magiging huli. Bagaman ang bilis ng kanyang paglilinang ay mabilis, ngunit mayroon pa ring malaking agwat mula sa limitasyon ng antas ng Daoluo, ang prosesong ito ay halos hindi malulutas. Kahit sa kanyang talento, aabutin ng hindi bababa sa 10 taon bago siya tunay na makapasok sa kaharian ng isang demigod. Gayunpaman, ang susunod na 10 taon, kapwa para sa Tang Sect at Shrek Academy, ay napakahalaga sa 10 taon, at ang 10 taon na ito ay hindi maaaring sayangin. Kaya naman, dapat niyang gawin ang lahat para mapabuti ang kanyang sarili. Ang battle armor at mecha ay parehong mga shortcut para mapahusay ang lakas ng Soul Master. Ito rin ang pinakamahalagang bagay na gagawin niya sa susunod na yugto ng panahon. Hoy, ano ang iniisip mo, nabighani? Ikaw na. Si Lan Fuzzy sa tabi niya ay hinawakan si Tang Wulan. Si Tang Wulan ay bumalik sa kanyang katinuan, iwinagayway ang kanyang kamay, humakbang pasulong, at iniskan ang kanyang electronic ID badge. Ang lottery ay ginagawa sa elektronikong paraan at automatiko, na mas nakakatipid ng oras. Hindi nagtagal, tumunog ang electronic audio, ang discarding na subukan mo ay ang paglilipat ng tatsulok. Triangular shift. Nang marinig ang discarding ito, hindi napigilan ni Tang Wulan na itaas ang kanyang kilay ng bahagya. Ito ay isang tila simple, ngunit sa katunayan mayroong maraming mga misteryo sa loob nito. Sa simula, itinuro ni Ling Wuyu kay Tang Wulan ang pamamaraang ito. Kung mabisa mo ang kasanayang ito, magiging kapaki-pakinabang ito para sa kontrol ng mecha. Ang triangle shift ay tumutukoy na ang mecha ay nagbabago ng direksyon ng 3 beses sa isang hilera sa panahon ng paglalakbay, na bumubuo ng isang tatsulok sa hangin. Sa panahon ng pagsasanay, ang katumpakan ay mas mahalaga. Para sa huling shift, dapat kang bumalik sa panimulang punto bago ang unang shift upang bumuo ng perpektong tatsulok. Ito ang kumpletong paglilipat ng tatsulok. Ang kahirapan ng paglilipat ng tatsulok ay upang kontrolin ang mecha mismo sa isang napakahusay na antas. Kung ang bilis ay masyadong mabilis, dahil ang anggulo ng equilateral triangle ay 60 degrees, ito ay halos isang U-turn. Kailangan ng mecha at mecha division ang epekto ay magiging napakalaki. Madali itong magdulot ng pinsala sa mecha at mecha division, ngunit kung ang bilis ay masyadong mabagal, mawawala ang kahulugan ng salitang shift. Sa makatuwid, ang isang magkakaugnay na triangulation shift ay napakasimple, ngunit napakahirap gamitin ng maayos ang triangulation shift upang maabot nito ang isang tiyak na bilis at ang katumpakan ay hindi masama sa lahat. Ang pagsasanay sa paggalaw ng tatsulok ay ang batayan para sa mga advanced na dibisyon ng mecha upang baguhin ang direksyon sa hangin. Sumakay si Tang Wulan sa isa pang yellow class na mecha na inihanda at umupo sa mecha cabin. Nakikita pa rin niya ang hitsura ni Lan Fuzzy nang tumingin ito sa kanya sa hindi kalayuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naalala niya ang mga pangunahing punto ng triangle shift technique sa kanyang isipan, at kasabay nito, lumitaw sa kanyang isipan ang isang posibilidad na dati niyang naisip. Anyway, napakataas na ng mga naunang puntos, bakit hindi mo subukan? Sa pag-iisip nito, si Tang Wulan, na nakaupo sa mecha cabin, ay may ngiti sa gilid ng kanyang bibig.
Simulan. Kasabay ng electronic sound, kinokontrol ni Tang Wulan ang yellow mecha para lumipad. Hindi siya lumipad ng napakabilis tulad ng nakaraang Chenggu Zhangting, ngunit patuloy na tumaas sa taas ng pagsubok. Sa hindi kalayuan, may iba pang pagsubok sa mecha, bawat isa ay kumukumpleto ng sarili nitong mga aksyon. Ang mga mata ni Tang Wulan ay nagmulat na muli, at sa sandaling ito, sa kanyang mga mata, isang kidlat ng kidlat. Sa mundong ito, walang mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Tumayo si Lan Fuzzy sa ibaba at nakita na ang mecha ni Tang Wulan ay lumipad ng napakabagal, hindi niya maiwasang mabaluktot ang kanyang bibig, at sinabi pa na siya ay isang dalubhasa sa mecha manipulation. Pagkakita nito, hindi na ito kasing galing ng lalaki kanina. Kailangan kong makita kung anong meron siya. At sa mga sandaling ito, bigla niyang nakita na ang dilaw na klaseng mecha na lumipad ay tila hindi gumagana, na may mahinang electric light na umaagos sa ibabaw. Ang hindi matatag na daloy ng kuryente ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng buong mecha. Maging ang mga jet sa paanan at likod ng mecha ay kumikislap ng mga electric lights. Natuklasan din ng staff na namamahala sa pagsusulit ang problemang ito, nang gusto nilang tanungin si Tang Wulan sa pamamagitan ng communicator kung normal ba ang lahat. Gumalaw ang yellow mech. Kala. Sa sobrang lakas ng kulog, hindi bumilis ang dilaw na mecha, kumikislap na ito na parang electric light. Kara. Ang tatlong kulog ay halos natapos sa parehong oras, at kahit na ang isang tiyak na echo effect ay ginawa dahil sa superposition ng mga tunog. Ang dilaw na mecha at ang dating posisyon nito ay tila hindi pa gumagalaw, at sa himpapawid, isang electro-optical triangle na may bahagyang sunog na amoy ay unti-unting nawawala. Ito ay boom. Bago ang staff at si Lan Fuzzy ay nabigla sa mga pagbabago sa hangin, ang dilaw na klaseng mecha ay biglang sumabog sa hangin, at ang mga fragment ay nagkalat at nahulog mula sa langit. Sa kabutihang palad, ang mga referee at ang mga tauhan dito ay pawang mga soul master na hindi mahina ang cultivation base, na agad na nagiging mga ibon at hayop. Hindi ito tatamaan ng mga mecha fragment na bumabagsak mula sa langit. Pupunta ako. Sumigaw si Lan Fuzzy, at isang bilog ng madilim na asul na halo ang bumangon sa kanyang katawan. Sa sandaling ang mga mecha fragment na nahulog mula sa langit ay lumalapit sa loob ng 3 metro ng kanyang katawan, ito ay agad na iikot sa kakaiba. Lumipad sa isang tabi ang force belt. Sumabog ang mecha, nag-iisa lamang ang naiwan sa hangin. Nakipagkamay si Tang Wulan, medyo namamanhid ang kanyang katawan. Ang pagsabog ay nagbago lamang para sa mga ordinaryong tao at natapos na ito, ngunit mayroon siyang katawan na Dragon Gang, at ang antas ng pagsabog na ito ay hindi makakasakit sa kanya. Bumagsak mula sa langit, bumagsak si Tang Wulan sa lupa na may kontentong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ito ay isang tagumpay. Ang kidlat na tatsulok na paggalaw na kanyang naisip ay maaaring maisakatuparan. Ito ay hindi para gamitin ang kapangyarihan ng mecha mismo, ngunit gamitin ang kanyang sariling kapangyarihan upang himukin ang mecha. Siyempre, ito ay dahil ang mecha mismo ay limitado sa kapasidad at pag-andar nito. Para sa kadahilanang ito, kung ito ay ang kanyang sariling mecha, tiyak na hindi ito sasabog, at dapat itong umakma sa bawat isa. Ang tatsulok na paggalaw ng kidlat ay maaaring ituring bilang isang aplikasyon ng kulog at kidlat na ibinigay ng dumadagandong na mga baging. Ang kulog ay ang pinakamalakas na paraan ng pag-atake, habang ang kidlat ay kumakatawan sa mataas na bilis. Paghiwalayin ang aplikasyon, ang epekto ay magiging mas mahusay. Si Tang Wulan ay nasisiyahan pa rin sa mga resulta ng kanyang eksperimento. Maaari kang magpatuloy sa pagbuti pagkatapos mong bumalik. Si Lei Mingyan Prison Vine ay napakalapit sa kanya ngayon. Hindi lamang siya nakalampas sa 100,000 taon ng paglilinang at kumain ng napakaraming masarap na thunder, ngunit gayon din, kasunod ni Tang Wulan, nariyan din ang GLA ng Tribulation of Elements. Ang bagay na ito ay hindi maaaring mabuo ng natural. Nakapaloob dito ang kapangyarihan ng batas ng eroplano. Sa madaling salita, si Tang Wulan ay nagsagawa ng Skyforging, hindi lamang sa paggawa ng metal na antas ng Diyos, kundi pati na rin sa pagbibinyag sa dumadagandong na puno ng kulungan sa kapangyarihan ng batas. At siya mismo ay anak ng kalikasan, sapat na upang protektahan ang katawan ng dumadagandong na kulungan na puno ng ubas. Ang mga elemental na kapigatian na ito na puno ng kapangyarihan ng batas ay limitado rin sa bilang, at hindi sasabog ang dumadagandong na Hellvine ng sabay-sabay. Sa ilalim ng sitwasyong ito, ang Tribulation of the Elements ay naging mahusay na tonic ng Thundering Hell Prison Vine. Paano ito hindi magiging kalugod-lugod? Sa makatuwid, ngayon ay masunurin na lamang ito kay Tang Wulan, at agad na nakikipagtulungan si Tang Wulan dito ayon sa gusto niya. Hanggat isinasaalang-alang ni Tang Wulan ang pagsasagawa ng Skyforging sa loob ng bearing range nito, hindi nito mapipinsala ang pinagmulan ng dumadagandong na mga baging sa bilangguan. Ang ganitong uri ng kontrol mula sa pinagmulan ay humahadlang sa patuloy na paglamon nito ng hindi nalalaman ang lalim. Ang dahilan ng paggamit ng pagkakakilanlan ng pamilyang Blue Lightning Tyrannosaurus Rex ay dahil sa pinakamahusay na pagtatago ng dumadagandong na yan Prison Vine, tulad ng sa harap niya, sa mga mata ni Lan Fuzzy, ito ay isang aplikasyon ng Blue Lightning Tyrannosaurus Martial Spirit. Hindi ka ba gwapo? Lumapit si Tang Wulan kay Lan Fuzzy, ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang mga kamay, ang kanyang ekspresyon ay proud.
May points ka ba? Tiningnan siya ni Lan Fuzzy nang walang imik. Ngumiti si Tang Wulan nang walang pakialam, ano ang mahalaga? Tanong ko lang sa iyo, gwapo ba ito? Bakit hindi mo pinatay? Nil-eyebot siya ni Lan Fuzzy at naglakad patungo sa mecha test area, malakas na nagsabi, sino? Hindi ba kailangan ng kabayaran para sa pagsira sa pampublikong ari-arian? Hayaan ang mga tao sa likod natin na subukan ito. Ang ekspresyon sa mukha ni Tang Wulan ay matigas, ikaw, ayaw mo ba o hindi? Pagtingin sa dalawang ito, saglit ding hindi nakaimik ang staff. Itinala ng electronic identity card ang pagkakakilanlan ni Tang Wulan, ang background ng pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus, at ang 9 Rings title daw luo. Ang lahat ng mga nakaraang pagsubok maliban sa forging ay pumasa sa buong marka. At ang nasa likod niya, dahil dumaan din siya sa electronic card scanning area, ay nagkataon ding nagpakita ng kanyang identity. Lan Fuzzy. Espiritual na kapangyarihan at espiritual na kaharian. Walang duda na ang dalawang ito ang pinakamainit na paborito. Lumakad na ang isang nangungunang hukom, na nakatingin kay Tang Wulan na may sabik na mga mata, sa ilalim ng Yulong Moon Crown, maaari ba akong magtanong sa iyo? Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, ano ang problema? Pag-usapan natin ito. Medyo nasa sabik ang mga hurado at sinabing, na-control mo lang ang mga aksyon na nakumpleto ng mecha. Kung palitan mo ang isang mas makapangyarihang mecha, hindi ba ito sesebog? Sa madaling salita, anong antas ng paggalaw ng tatsulok ang katatapos mo lang? Makayanan ba ng mecha ang pagsabog nito? Nagkibit balikat si Tang Wulan at sinabing, hindi ko alam ang item sa pagsubok. Ngunit sa palagay ko ay makakayanan ito ng black level na mecha. Bulalas ng mga hukom, nakakamangha. Nakakamangha. Ito ay dapat na nauugnay sa iyong martial arts bonus. Ngunit ipagpalagay na nag-set up tayo ng Thunder Storage device sa loob ng mecha upang i-convert ang soul power sa thunder at lightning power. Sa pamamagitan ng manipulasyon, posible bang kumpletuhin ang ganoong shift? Sinabi ni Tang Wulan, sa teoryang ito, dapat ito ay posible, ngunit ang bilis ng kontrol ay dapat na mabilis, at ang pagsabog ng kidlat ay dapat piliin ng naaangkop. Ang mecha mismo ay dapat na makatiis ng sapat. Kung hindi, hindi posible na makumplito ang pagkilos na ito. Tumango ang mga hurado, I think the same is true. Pero kahit ganoon, maganda pa rin ang move mo, set a precedent for advanced mecha mobility. I am so excited to have the honor to witness this scene today. Kung meron man, kung maaari, pwede ba kitang kontakan mamaya at ibibigay namin ang mecha ng aming mecha division, at ipapakita mo ito sa amin muli. Saglit na nag-isip si Tang Wulan at sinabing, pag-usapan natin ito pagkatapos ng paligsahan sa martial arts. Hindi ko maipapangako sa iyo ngayon. Nanghihinayang sinabi ng mga hukom, kung gayon, tiyak na makikipag-ugnayan ako sa iyo pagdating ng panahon. Maaari mo bang sabihin sa akin, ngayon mo lang ba pinangalanan ang paglipat? Nag-isip sandali si Tang Wulan at sinabing, tinatawag itong lightning triangle para gumalaw. Ito ay simple at madaling tandaan. Ang sabi ng mga hukom, iyon lang. Ayon sa mga patakaran ng aming mecha division, maaaring pangalanan ng creator ang isang epoch-making mecha maneuvering action gamit ang kanyang sariling pangalan. Maaari kang magdagdag ng prefix sa harap ng lightning triangle movement. Gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso at sinabing, pagkatapos ay tawagan si Guyana ang tatsulok na kidlat para gumalaw. Ito ay regalo mula sa akin. Biglang tumawa ang mga judge, at pumayag na lang, umalis ang Lan Fuzzy sa tabi niya, hoy, foul ka. Paano mo ito magagawa? Kailangang maglaro ng patas ang lahat, at paano makakapagbigay ng mga regalo kapag dumating na sila? Hindi ito maganda. Hinding-hindi ito gagana. Sinabi ni Tang Wulan nang may paghamak, kung mayroon kang kakayahan, maibibigay mo rin ito. Kaya mo ba? Galit na galit si Lan Fuzzy. Pero isipin mo, ayoko talaga. Ngumuso siya at naglakad palayo. Isang staff member ang sumigaw sa kanya mula sa likod, Diamond, hindi mo pa nagagawa ang mecha control test. Hindi lumingon si Lan Fuzzy, isang trail lang, hindi ako nag-abala sa pagsubok, bilangin mo lang ako bilang 0. Biglang tumawa si Tang Wulan, halatang hindi, napakataas din ang sinabi ng lalaking ito. Ito ay kawili-wili. Sinabi ng mga hukom, sigurado ka bang gusto mong pangalanan ito sa ganitong paraan? Tumango si Tang Wulan at sinabing, iyon lang. Gumagalaw si Guyana sa isang kidlat na tatsulok. Tawagin mo na lang itong pangalan. Okay, we will keep it on record. Pero, dahil kakasabog lang ng mecha, kailangan mo talagang tapusin itong pagpapangalan minsan. Kaya, kailangan pa kitang troublemayan para bumalik sa mecha division natin. Ito ay lahat ng gawain. Hindi katakataka na ang mga hukom ay naging masigasig sa pagpapangalan sa kanilang mga sarili kaya't gusto nilang muling magpakita sa kanila. Well, pag-uusapan ko mamaya. Nag-iwan ako ng contact information para sa mga judges. Bagamat na kumpleto niya ang mga high-end na kasanayan ng lightning triangle shift ni Guyana, ayon sa mga panuntunan sa pagtatasa, walang paraan upang makakuha ng marka kung nasira ang mecha. Bukod dito, sinabi sa kanya ng mga hukom na ang nasirang mecha ay nangangailangan pa rin siya ng kabayaran. Kaugnay nito, si Tang Wulan ay nagpakita ng isang walang malasakit na saloobin,
naganap na sumasalamin sa pagmamalaki ng batang master ng pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus. Ang susunod na hakbang ay ang ikawalong antas. Ang kabuuang score ni Lan Fozzie ay mas mataas pa rin ng 1 puntos kaysa kay Tang Wulan. Mula sa pagtatasa ng nakaraang 7 antas, ang pagtatasa ay medyo simple, mas madali kaysa sa pagsusulit sa pasukan ng Shrek Academy. It's more just a show of oneself, unlike Shrek Academy, in addition to assessing the strength, but also assessing the overall quality of the students, especially character. Para muling mabuo si Shrek, dapat mapanatili ng entrance examination ang tradisyon, at pagbutihin pa ito. Sa katunayan, sa isang tiyak na lawak, ang ilang mga pamamaraang pang-edukasyon sa Devil's Island ay maaari ding gamitin bilang sanggunian. Iyan ay isang mahusay na ehersisyo para sa Xinxing, syempre, pagkatapos na ang estudyante ay umabot sa isang tiyak na edad. Ilang alon ng mga mag-aaral ng Shrek ang sunod-sunod na napunta sa Devil Island, at malinaw na naramdaman nila ang metamorphosis. Ito ay mararamdaman mula sa hitsura sa mga mata ni Wu Si Duo. Ano ang tinatawanan mo? Ano ang dapat ikatuwa? Huwag mong isipin na makakagalaw ka ng Guyan Lightning Triangle, at mapapanalo mo ang magandang babae. Ang marahas na boses ni Lan Fozzie ay tumunog sa kanyang mga tainga, at si Tang Wulan ay tumalikod. Nagising sa kanyang iniisip. Medyo nakakatawa, sinulyapan niya ito, huwag ka masyadong mag-isip. Anyway, wala kang masyadong chance. At saka, nasa harap ang pinakamalaking kakompetensya mo. Bahagyang kumunat ang noo ni Lan Fozzie, sabi mo, nag-ooperate ba sila sa dilim? Ito ang default. Sa huli, hindi tayo pinili ni Miss Guyana, ano ang dapat kong gawin? Mahinang sinabi ni Tang Wulan, maging ligtas at hindi magagalitin. Kahit na ito ang default, dapat mayroong cutscene. Kung mas mahusay kang gumanap kaysa sa kanya sa lahat ng aspeto, siya ang pipiliin ni Guyana sa huli. Medyo hindi makatwiran, at least in terms of fairness, tiyak na tatanungin ito. Kaya, gawin mo lang ang iyong makakaya. Tumango si Lan Fozzie, hindi para gawin ang lahat ng aking makakaya, kundi para magtagumpay. Ito ang unang pagkakataon na ako ay natukso. Ito ang aking kabataan. Nagkibit-balikat si Tang Wulan, siya rin ang nag-iisang babaeng gusto ko. Pagkatapos magsalita, nauna siyang naglakad. Rostrum. May-ari ng tower, ang pagsabog ngayon ay dulot ng isang test mecha sa mecha test area na hindi makayanin ang malakas na kontrol ng gumagamit. Naayos na ito, at walang nasawi. Bahagyang tumango si Chenggu Dongfeng, mabuti yan. Bigyang pansin ang kaligtasan. Ang Martial Arts Recruitment Conference na ito ay masasabing mukha ng Spirit Tower, at nakatanggap ito ng matinding suporta mula sa Federation. Kung may mangyayari talaga, medyo magulo. Malaki, kaya't bigyang pansin ang kaligtasan. Tower Master, may isa pa. Bagamat nabigo lang ang control ng contestant, kinumpirma ng Mecha Masters Association na creative ang control niya. It has been classified as a creative action, wait for him after the conference is over, a complete demonstration with high-end mechas will be able to confirm that it is a original mecha control. Bahagyang ngumiti si Chenggu Dongfeng, sumulyap kay Guyana sa tabi niya, at ngumiti, Nana, mukhang pambihira talaga ang pagiging kaakit-akit mo. Kahit ilang mahuhusay na master ng mecha ay dumating din, at naglabas din sila ng sarili nilang mga orihinal na likha. Kakayahan. Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, sinabi pa rin ng staff, Tower Master, pinangalanan ng contestant itong bagong aksyon na Guyana Lightning Triangle Movement. Sa pagkakataong ito maging si Guyana mismo ay nagulat, si Chenggu Dongfeng ay tumawa at nagsabi, ito ay talagang isang matapang na hakbang. Gayunpaman, ang paghabol sa mga babae, kung minsan ay ganito. Ano ang pinagmulan? Ang contestant na ito ay nagmula sa Blue Electric Tyrannosaurus family, na pinangalanang Yulongyu. Siya ay napakalakas at nakamit ang mga natitirang resulta sa mga nakaraang pagsubok. Yulongyu. Nang marinig ang pangalang ito, hindi napigil ang magbago ang mga mata ni Guyana. Ginamit niya ang salitang Longyu dati. Hindi ba't Longyu ang tawag sa kanyang battle armor? Ang ikawalong antas. Ayon sa kawani, ang tatlong antas ng 8, 9, at 10 ay pawang mga pagtatasa ng pangkalahatang kalidad. Sa relatibong pagsasalita, ang kahirapan ng pagtatasa ay tataas sa pangkalahatan. Ito ay ang pagtatasa ng pangkalahatang kalidad. Sa ikawalong antas, isang malakihang soul guidance device na may malaking volume ang inilagay dito. Ito ang pinakakapansin-pansin sa buong stadium, dahil ito ay napakataas. Mukhang 80 metro ang layo, medyo parang lumiit na Spirit Tower. Malinaw, ito ang gabay ng kaluluwa na natatangi sa Spirit Spreading Pagoda, at hindi pa ito nakita ni Tang Wulan. Para sa martial arts contest na ito, ang Spirit Pagoda ay talagang nahirapan. Sa ilalim ng patnubay ng mga tauhan, si Tang Wulan at Lan Fozzie ay naglakad na magkatabi sa hugistore na soul guide na ito. Sa ibaba ay teleport ka sa isang lugar na katulad ng platform ng pag-akyat. Ang teleportasyon ay magiging random na teleportation. Hindi ka magkakasama. Pagkatapos mong makapasok dito, ang kinakailangan para sa iyo ay mabuhay hanggat maaari. Dito, makakatagpo ka kapag ang isang malakas na soul beast ay umatake,
habang tumatagal, mas mataas ang iyong score. Ito ba ay katulad ng Ascension Platform? Simula nang pumasok si Tang Wulan sa Shrek Academy, ilang beses na siyang hindi pumasok sa Ascension Platform. Ngunit ang pakiramdam ng pag-upgrade ng kaluluwa sa Spirit Ascension Platform ay sariwa pa rin sa aking alaala. Kaya lang, masyadong mataas ang mga kondisyon para makapasok sa high-level Spirit Ascension Platform, at ayon sa paliwanag ng mga guro ng Shrek Academy, pagkatapos maabot ng kaluluwa ang Black Level, mahirap nang magpatuloy sa pag-improve sa pamamagitan ng Ascension Platform. Ang mga espiritu ni Tang Wulan ay pawang may pinakamataas na ranggo, at hindi na kailangang pumunta pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magkakaroon ng ganoong assessment sa martial arts contest na ito. Ito ay kawili-wili. Hindi maiwasan ni Tang Wulan na isipin ang Beast God na si Emperor Tian na nakatagpo niya noon, at karapat-dapat siyang maging pinakamalakas na Soul Beast. Bagamat tiwala siya sa sarili, dumanas pa rin siya ng malaking pagkawala sa harap ng Beast God na si Emperor Tian noong araw na iyon. Kung hindi dahil sa huling Golden Trident, natatakot ako na nahulog ako. Sa pag-iisip nito, hindi niya namamalayan na naisip din niya ang napakalaking Silver Paw na sinabi ng kanyang mga kaibigan, sino ito noon. Kahit na ang Diyos ng hayop ay maaaring hadlangan ang pag-iral, mayroon bang isang nakakatakot na hari ng hayop na nakatago sa kailaliman ng Stardew Great Forest? Ang mga kaluluwang hayop, kung tutuusin, ay hindi ganap na nawawala. Ang Spirit Spreading Pagoda ay maaaring gamitin upang subukan ang kanilang mga Spirit Master sa itaas ng ika-6 na ring. Ang lakas ng mga espiritong hayop na nakaharap sa kanila ay malamang na hindi mahalaga, ngunit maaari itong magalit. Excuse me, ano ang pangalan ng device na ito? Tanong ni Tang Wulan sa staff. Sinabi ng staff, ito ang bagong matagumpay na binuong 10,000 Beasts platform ni Miss Guyana bilang pangunahing researcher. Makakakuha ka ng mga hindi inaasahang benepisyo kapag naranasan mo ito. Sa makatuwid, ang ikawalong antas ay maaaring ituring na oras na ito para sa lahat ng kalahok sa paligsahan sa martial arts. Isang gantimpala para sa nanalo. Maiintindihan mo kapag pumasok ka. Hindi napigilan ni Lan Fuzzy na napabulalas, napakaganda talaga ni Miss Guyana, hindi lang siya maganda, kundi pati si Lan Xinhui at makapangyarihan. Siya ay isang perpektong babae. Hoy, hintayin mo ako, bakit ka nababalisa? Naglakad na si Tang Wulan papunta sa entrance ng 10,000 Beasts Terrace bago siya. Ang pasukan ng 10,000 Beasts Terrace ay isang magaan na pinto. Iba ito sa dating paggamit ng platform ng pag-akyat. Ang platform ng pag-akyat ay konektado sa pamamagitan ng isang instrumento. Sa isang kahulugan, katumbas nito ang hayaang pumasok ang espiritu ng user sa platform ng pag-akyat at gayahin ang sarili nitong anyo. Ngunit ang 10,000 Beast platform na ito ay mukhang pinayagan nito ang Soul Master Ontology na pumasok, na may mahalagang pagkakaiba. Hindi nag-atubili si Tang Wulan at dirdiretsyong naglakad papunta sa gate ng liwanag. Mula sa pananaw ni Lan Fuzzy, nakita niya ang liwanag na kumikislap, at si Tang Wulan ay nawala ng walang bakas. Napakabilis ng lalaking ito, hindi siya mahuhuli. Anyway, ito ang pagsubok ng Spirit Spreading Pagoda laban sa napakaraming Elite Soul Masters, palaging walang mga trick. Sumunod si Lan Fuzzy sa mga yapak ni Tang Wulan, at humakbang din sa light gate ng paisa-isa, nawawala. Napapaligiran ng mga distorted spatial fluctuation, bagamat marahas ang fluctuation, very linear, ang mga ito. Tiniis ni Tang Wulan ang pagbaluktot habang tahimik na nararamdaman ang mga pagbabago sa paligid niya. Ang kapangyarihan ng kalawakan ay napaka-misteryoso at nakakatakot. Ang pinakakinatatakutan ay ang pagkapira-piraso ng espasyo. Kapag nasira ang espasyo, gagawa ng nakakatakot na mapanirang enerhiya. Maraming mga nangungunang espiritu masters ay nag-aaral sa direksyon na ito. Sa espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian, naramdaman ni Tang Wulan ang proseso ng paghahatid na ito ng napakatahimik. Kung ang pangunahing katawan ay na-teleport, upang lumahok sa pakikipaglaban sa Soul Beast sa 10,000 Beast platform na ito, kung gayon, kapag nagkaroon ng panganib, hindi ba ang pangunahing katawan ay nasa panganib? Paano nila lulutasin ang problemang ito? Kapag kailangan kong pumasok at tingnan, ano ang misteryo? Sa paghusga mula sa buong karanasan sa teleportasyon, ito ay halos kapareho sa pakiramdam kapag nag-teleport sa Dragon Valley sa Star Luo Empire, ang maliit na mundo ng Dragon Valley ay hindi alam kung ito ay umiiral pa. Biglang gamaan ang katawan, at isang pakiramdam ng kawalan ng timbang ay dumating sa isang iglap. Ang soul core sa katawan ni Tang Wulan ay nagkontrata, at ang kanyang soul power ay agad na na-spray out, na nagpapatatag sa kanyang katawan na nasuspine sa hangin. Tumingin sa loob, ngunit tumingin din sa lahat ng bagay sa paligid mo. Ang katawan ay normal, at hindi ito napigilan sa lugar na ito na katulad ng isang maliit na espasyo, ang lahat ng mga kakayahan ay nandoon pa rin, maging ito ay mental na kapangyarihan o kaluluwa, hindi ito naapektuhan sa anumang paraan. Ang kasalukuyang spirit power cultivation ni Tang Wulan ay nasa level 91 pa rin, at walang makabuluhang improvement. Hindi siya maaaring umunlad, ngunit pagkatapos ng kanyang relasyon kay Guyana sa simula, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay lumundag at umabot sa may pamagat na antas ng Daoluo.
Pinipigilan niya ang kanyang sariling cultivation base, hindi pinapayagan ang kanyang cultivation base na tumaas ng masyadong mabilis. Dahil kapag ito ay na-promote ng masyadong mabilis, ito ay magiging sanhi ng hindi matatag na pundasyon. Ang kanyang layunin ay hindi ang antas ng title Daoluo, ngunit ang pagtugi sa antas ng ethereal na Diyos. Sa makatuwid, ang bawat hakbang ay dapat na matatag. Noong siya ay na-promote pa lamang sa may titulong Daoluo level, si Tang Wulan ay malabong naramdaman na may pangalawang kaluluwang nukleus na naipon at nabuo sa dagat ng espiritu sa kanyang utak, ngunit ito ay nagbabadya lamang sa oras na iyon. At ngayon, ang kanyang pangalawang kaluluwa ay unti-unting nabuo sa dagat ng espiritu, at ito ay pinapakain ng espiritual na kapangyarihan, at unti-unting natunaw sa kanyang espiritual na kaharian. Ang soul core na ito ay halatang iba sa soul core sa Dantian. Ito ay hindi lamang nagpapakilos ng kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit maaari ring magkasundo ang kapangyarihan ng kaluluwa at espiritual na kapangyarihan, na nagiging pinakamahusay na bono sa pagitan ng dalawa. Matapos ang isang Soul Master ay nilinang sa isang tiyak na antas, ang epekto ng pagsasanib ng espiritual na kapangyarihan at kapangyarihan ng kaluluwa ay ang pinakamakapangyarihan, at maraming makapangyarihang kasanayan sa pakikipaglaban ang produkto ng kombinasyon ng dalawa. Sa kabilang banda, ang dagat ng espiritu na pinapakain at pinuprotektahan ng kapangyarihan ng espiritu ay maglalabas ng mas malaking espiritual na enerhiya habang ginagamit. Ang espiritual na kaharian ni Tang Wulan ay nagiging mas matatag sa panahon ng unti-unting pagbuo ng pangalawang kaluluwang ito, at naging mas madali itong kontrolin. Sa pagtingin sa paligid, ito ay isang mundong puno ng buhay, at mayroong isang napakalakas na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Stardew Great Forest. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Tang Wulan. Hindi nagtagal, dinala niya ang kanyang mga kasosyo sa Stardew Great Forest, ngunit siya ay halos nabubuhay. Hindi niya akalain na kahit ang pagsali sa martial arts contest na ito, ay muli siyang makapasok sa Stardew Great Forest. Ito ay talagang kawili-wili. Kung virtual man ang Beast platform na ito o anuman, dapat itong itayo batay sa Stardew Great Forest. Hindi maamin ni Tang Wulan na mali ito. Siya ay anak ng kalikasan at may napakalinaw na pangunawa sa hininga ng buhay sa kalikasan. Ang Stardew Forest ay may sariling hininga, at nariyan na. Gayunpaman, kapag naramdaman niya ito ng mabuti, makikita niya na kahit na ito ay mukhang ang Stardew Great Forest, ito ay hindi gaanong solid kaysa sa totoong Stardew Great Forest. Ito ay dapat na isang natatanging maliit na espasyo. Binabago ito ng Spirit Spreading Pagoda. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon para gawin itong ganito. Ngunit ang ganitong uri ng pagpapabuti lamang ay lubos na kamangha-manghang, hindi ko alam kung gaano karaming mga mapagkukunan ang kukunin ito upang gawin ito. Ang Spirit Pagoda ay talagang mayaman at makapangyarihan. Ang Dragon Valley ay isang maliit na mundo, ngunit natural itong nabuo. Ang Tang Sect ay katumbas ng paghahanap lamang ng susi para makapasok sa Dragon Valley, ngunit hindi nito madaling mapapalitan ang Dragon Valley. Sa Dragon Valley, ang pagkuha ng pagkain ng Dragon Spirit at Dragon Cloud ay isang qualitative leap para sa Soul Master. Ang dahilan kung bakit ang kasunod na pagpapabuti ni Tang Wulan ay napakabilis ay talagang hindi mapaghihiwalay mula sa akumulasyon ng paglilibing ng dragon sa 3 taon na iyon. Ang kanyang katawan ay nasublimate sa anong oras, kung hindi, matagal na niyang nawala sa paningin ang epekto ng enerhiya na dala ng selyo ng Golden Dragon King. Gusto ko talaga ang lugar na ito na puno ng buhay. Huminga ng malalim si Tang Wulan ng sariwang hangin. Totoo man o hindi, nakahinga pa rin ito ng maluwag. Nang siya ay bababa na mula sa langit patungo sa kakahuyan, biglang, isang malakas na awit ng ibon ang tumunog sa hindi kalayuan sa kanyang ulo. Nagulat si Tang Wulan, at walang kamalay-malay na tumangala, tanging isang ulap ng asul na liwanag ang tumalon patungo sa kanya na parang kidlat. Napakabilis. Ang cyan light na iyon ay parang cyan lightning, na biglang lumitaw, at ito ay isang flash lang ng liwanag, at ang cyan light ay pinalakas na. Huwag manggahas na magpabeya, nag-cross arm si Tang Wulan at tumayo sa harapan niya, at isang gintong halo ang lumabas sa kanyang katawan, longgang. Boom! Ang malakas na impact ay nagpabalik-balik sa kanyang nabasag na katawan, ngunit ang asul na liwanag ay naalis din ng pagkabigla sa likod ni Longgang. Sa oras na ito, malinaw na nakikita ni Tang Wulan na ito ay isang malaking asul na ibon na may napakagandang hitsura at may lapad na pakpak na halos 5 metro. Ang kanyang mga mata ay mabangis na kumikislap, at mayroong isang pares ng bakal na kuko sa ilalim ng kanyang tiyan. Maging ang mga gilid ng mga pakpak ay tila matutulis na talim. Ito ay Sapphire Bird, isang kaluluwang hayop na matagal nang wala na. Ang Sapphire Bird ay magagalitin at sasalakayin ng anumang nilalang, ngunit ang nakakatuwa ay ang Soul Beast na ito ay herbivore, kumakain lamang ng ilang prutas at buto ng damo para sa pagkain. Mayroong ilang mga pagkakatulad sa pagitan ng ibong Sepiro at ang dumadagandong na yan Treason Vine, iyon ay pagsira sa sarili. Kapag ang mga ibong Sepiro ay nilinang sa antas na 100,000 taon, halos imposibleng makapasa. Sila ay magiging ganap na Jadeized at magiging isang malaking bato ng Jade. At kung anong uri ng Jade ang may mataas na kalidad, ito ay kokolektahin ng maraming maharlika noong unang panahon sa umaga.
Ang pagkalipol ng ibong Sepiro ay walang kinalaman sa tao, dahil masyado silang irritable at madalas umatake kasama ang kanilang angkan, kaya mahirap manganak ng supling. Sa mga salita ng aklat-aralin ng Shrek Academy, ito ay isang lahi na mapanire sa sarili, at kalaunan ay napunta ito sa pagkawasak. Dahil mismo sa malalim niyang memorya ng pangungusap na ito ay malinaw na naaalala ni Tang Wulan ang Soul Beast na ito. Ngunit tulad ng dumadagandong na puno ng ubas sa impyerno, ang kaluluwang hayop na ito na may sariling mapanirang katangian, bagaman hindi makalusot sa 100,000 taong antas, ay napakalakas sa sarili nito. Ang Sapphire Bird ay may katawan ng yelo na kalamnan at buto, at ang pisikal na fitness nito ay halos ang pinakamalakas sa mga ibon. Bukod dito, kinokontrol din nila ang isang tiyak na halaga ng kapangyarihan sa espasyo, at hindi nila maaaring ipagtanggol laban sa kanila kapag naglulunsad ng pag-atake. Ang kanilang mga katawan ang kanilang pinakamalakas na sandata. Nakakalungkot lang na ang nangyari sa ibong Sepiro ngayon, si Tang Wulan, ay may mas nakakatakot na pag-iral kaysa sa pisikal na fitness nito. Ang biglaang pag-atake ay naharang. Bago pa masyadong hinangaan ni Tang Wulan ang ibong Sepiro, umatake na ulit ito. Nanginginig ang kanyang katawan, ang asul na liwanag ay kumislap, at sa pagitan ng mga pakpak na pumapapak, na may tumatagos na tunog ng mga huni ng ibon, ang asul na liwanag ay dumating sa harap ni Tang Wulan sa isang iglap. Sa pagkakataong ito ay handa na si Tang Wulan, isang asul-purple na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, ang kanyang kanang kamay ay nakakuyong ng kamao, at isang suntok ang sumabog. Kalala! Parang may kulog sa maaliwalas na kalangitan, si Tang Wulan ay nasuspine sa hangin at hindi gumagalaw, ngunit ang Sapphire Bird ay nagyelo sa harap ng kanyang kamao. Sa isang iglap, ang malaking katawan nito ay nahulog mula sa langit at nahulog sa lupa. Bagamat makapangyarihan ang ibong Sapphire na ito, hindi ito dapat lumampas sa 10,000 taong gulang sa ganap na paglalaro. Sa paghahanda, paano ito magiging kalaban ni Tang Wulan? Gayunpaman, hindi ito pinatay ni Tang Wulan. Napakagandang karanasan na makita ang patay na kaluluwang hayop na ito. Ayaw niyang patayin siya. Si Tang Wulan mismo ay mabilis na nakarating sa kagubatan. Bagamat may tiwala siya sa sarili niyang lakas, noong nag-aaral siya sa Shrek Academy, itinuro sa kanila ng guro na sa kagubatan ng mga espiritong hayop, hindi kailanman lumilipad sa himpapawid. Dahil sa kalagitnaan ng hangin, hindi lamang aatakehin ng lumilipad na mga espiritong hayop, maraming espiritong hayop na nakatago sa kagubatan ang aatake din pataas, na lubhang nagpapataas ng panganib. Sa relatibong pagsasalita, sa Soul Beast Forest, ang lupa ang pinakaligtas. Ang mga kaluluwang hayop ay may teritorial na kamalayan, at gayon din ang mga kaluluwang hayop sa kagubatan, na nangangahulugan na kadalasan, sila ay haharap lamang sa isang uri ng kaluluwang hayop sa parehong oras. Ang Sapphire Bird ay bumagsak sa lupa sa oras na ito, at ang kanyang katawan ay kumikibot pa rin, ngunit ang kanyang turquoise na mga mata ay nakatitig pa rin kay Tang Wulan, puno ng kahibangan. Honestly, you are such a stupid bird. Hindi ka marunong umiwas sa malas. Umiling si Tang Wulan dito at humakbang pasulong. Hindi ba ang pagtatasa na ito ay para lamang mabuhay ng mas matagal dito? Di bale, parang nararanasan lang ang buhay sa Stardew Great Forest. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at ang ngiti sa mukha ni Tang Wulan ay naging mas mayaman. Gusto niya ang ganitong uri ng kapaligiran, at talagang masarap mag-relax. Nitong mga nakaraang panahon, muntik na siyang pahirapan hanggang mamatay ng kanyang tiyuhin. Sa kanyang pagpupursage, inaalala ang kabagsik ng kanyang tiyuhin sa mga araw na ito, hindi niya maiwasang kiligin ng kaunti. Talagang hindi kakayanin ng lumingon. Siyempre, ang hindi niya alam ay kung gaano kasaya si Zhenhua na nakangiti ngayon sa Forge Association. Hindi pinapansin ang ibong Sepiro, humakbang pasulong si Tang Wulan. Dahil alam niya ang kapalaran ng Soul Beast, hindi niya talaga kayang harapin ang Soul Beast ngayon. Bagamat malamang na virtual ang Soul Beast dito, ayaw niyang saktan ang Soul Beast mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mundo ay balanse, at ngayon ay napakakaunting mga kaluluwang hayop sa mainland. At kapag ang espiritong hayop ay ganap na nawala, maaaring may magkamali. Tulad ng pagkalante ng sinaunang gintong puno, ito ay may kaugnayan mismo sa unti-unting pagkalipol ng kaluluwang hayop at ang pagkasira ng balanseng ekolohiya. Bakit ngayon ay napakabagal na tumutubo ang binhi ng buhay, hindi ba dahil humihina at humihina ang sigla sa Daoluo Star? Kapag ang bakal na kagubatan ay lumalaki araw-araw, ang resulta ay ang espasyo kung saan nakatira ang mga tao at mga kaluluwang hayop ay patuloy na nawasak. Kahit na ang Daoluo Star ay isang malaking mundo, ang malaking mundo ay nawasak, at marahil ito ay gumuho tulad ng mga maliliit na mundo. Habang mas pinagbuti niya ang kanyang paglilinang, mas lumalalim ang pananaw ni Tang Wulan sa puntong ito. Natural na alam ng mga opisyal ng federal na matataas na antas ang problemang ito, ngunit hindi nila iniisip kung paano mapapabuti ang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay naging bihasa sa kasalukuyang buhay, at ang pag-unlad ng teknolohiya ay nagpapatuloy. Sa makatuwid, sa halip na subukang ibalik ang kapaligiran, mas mahusay na makahanap ng mas angkop na mga kapaligiran para sa buhay at pag-unlad. Ito ay ang paggalugad ng outer space. Noon lamang nagsimula ang digmaan ng Tononilake laban sa dalawang kontinente ng Xingluo at Daoling.
Ang slogan ng Federation ay nasa loob ng 100 taon, dapat nating kumpletuhin ang interstellar crossing at maghanap ng angkop na planeta para mabuhay. Sa milenyo, bago ang mga mapagkukunan ay ganap na mahirap makuha, ang dakilang migration ay makukumpleto. Sa makatuwid, halos lahat ng puwersa ng siyentipikong pananaliksik ay gumagalaw na ngayon sa direksyong ito. Gayunpaman, kahit na ito ay talagang posible, maaari bang ang kaluluwang hayop ay maging kasaysayan lamang ng buong mundo? Maraming tao ng insight ang hindi nag-isip. Ang orihinal na layunin ng Chuanling Pagoda ay baguhin ang sitwasyong ito at bigyan ng Soul Beast ng mas maraming espasyo, ngunit who knows, naging kasabwat na sila ngayon sa pagkalipol ng Soul Beast. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng kaunting panlulumo si Tang Wulan. Ngayon ay hindi na siya estudyante ng Shrek Academy. Siya ang Panginoon ng Tang Sect at ang Pavilion na Panginoon ng Sigod Pavilion ng Shrek Academy. Susubukan niyang gamitin ang sarili niyang kapangyarihan para subukang baguhin ang lahat ng ito. Ang pinakamahalagang bagay ay gawin ng mga tao na baguhin ang kanilang mga saloobin mula sa isang pangunahing pananaw. Ito ay tiyak na kinakailangan upang galugarin ang iba pang mga living space, ngunit ito ay ethereal pagkatapos ng lahat. Ang talagang gustong gawin ng mga tao ngayon ay protektahan ang kapaligiran ng Daoluo Star sa lahat ng paraan at itigil ang pagsira dito, upang ang mga susunod na henerasyon ay mabuhay ng mas matagal. Espasyo. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Tang Wulan ay unti-unting naging matigas. Kung ang unang hard practice ay ang maging Soul Master, ang huling hard practice ay ang hanapin ang kanyang mga magulang. Kaya, ang lahat ng kanyang pagsisikap ngayon ay para sa pangmatagalang layunin at para sa pagpapatuloy ng mainland. Ang iba't ibang posisyon ay may iba't ibang mga responsibilidad. Kwek, kwek, kwek. Isang hindi kaaya-ayang boses ang umalangaw sa kanyang harapan. Biglang naramdaman ni Tang Wulan na lumabo ang paligid. Parang hinihigop ng kung ano ang liwanag. Habang lumalabo ang liwanag sa kagubatan, nakita niya ang isang pares ng mga mata, na pula-pula, na parang may mga mata na lumilitaw mula sa apoy. Nang hindi nakikita ang katawan, maaaring husgahan ni Tang Wulan kung ano ang naranasan niya. Dark Knight Fire Monkey, isang grupo ng mga Soul Beast. Lahat sila ay mga extinct na lahi. Nagulat si Tang Wulan, biglang ibinuka ang kanyang bibig, at naglabas ng isang dragon na umawit sa langit. Nakakabingi ang malakas na dagandong ng dragon, na parabang kinilig ng gusto ang buong Stardao Great Forest, at ang tunog ay gamulong na parang bolt mula sa asol na kalangitan. Ang makapangyarihang Longwei ay lumabas din sa kanyang katawan. Ang paligid ay halos mabilis na lumiwanag, at ang pares ng nagniningas na pulang mata ay nawala. Ang mga Dark Knight Fire Monkey ay nakatira sa mga grupo at mahusay sa pangangaso, ngunit sila rin ay napakatapang at mahina sa individual na lakas. Ang isang Dragon Chant, kasama ang Dragon Power na inilabas mula sa katawan ni Tang Wulan, ay sapat na upang takutin sila. Gatlang M 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 gatlang M. For more videos please like, share and subscribe.